Ika-36 na taon ng Great Xia, kinubkob ng 8 bansa ang kabisera ng Great Xia. Sa sandali ng matinding panganib, sina General Jianwei Huazhao ay pinangunahan ng mga sundalo at mamamayan ng Great Xia upang lumaban ng buong tapang. Iniligtas nila ang Great Xia sa bingit ng pagkawasak at binaliktad ang tadhana mula sa kapahamakan. Nakamit ang isang dakilang tagumpay, mananatili ang ating lupain kailanman, at ang Great Xia ay magiging payapa sa loob ng 100 taon. Pinapatawag si General Jianwei sa palasyo. Mahal na hari, matagumpay po nating natapos ang misyon. Ganap na nating tinalo ang hukbo ng Sirong. Magaling. Tunay kang mahusay. General Jianwei, maaari ka nang tumayo. Salamat po sa inyong kabutihan. General, simula ngayon, hindi mo na kailangang lumuhod sa harap ko. Ipasok na iyan. Ito ay ipinagawa ko sa pinakamagagaling na panday. Isang sibat na gawa sa pambihirang bakal. Ibinibigay ko ito sa iyo. Salamat po, mahal na hari. Ilabas ang kautusan, itinalaga ko si General Jianwei Huazhao bilang prinsipe ng unang ranggo at pipili ng isang mapalad na araw para sa pagpapakasal niya kay nakakatandang prinsesa Wei Yang. Mahal na hari, ang inyong lingkod ay hindi maaring magpakasal sa prinsesa. Bakit? Huazhao, mayroon ka na bang ibang iniibig? Wala po. Mayroon po akong inilihim sa mahal na hari. Nagsusumamo po ako para sa inyong kapatawaran. Sabihin mo, Ang inyong lingkod ay isang babae po. Wala ka pa ring pagbabago. Napakalakas pa rin ang loob mo. Ngayon, paano natin ito tatapusin? Huazhao, ang lakas ng loob mo. Isang babae ka lang, pero nangahas kang magpanggap na lalaki para makapunta sa digmaan? Ginagawa mo lang laro ang giyera. Tama si Grand Commandant. Kapag nalaman ng ibang mga teritoryo na ang Great Xia ay gumagamit ng babaeng general, hindi ba't magiging katatawanan lang tayo? Nagawa mong paglaruan ng mahal na hari. Ano ang dapat mong maging parusa? Mahal na hari, pumalit si Huazhao sa pwesto ng kanyang ama, sumabak sa laban para parusahan ng mga kaaway at protektahan ng ating bayan, pinatunayan niya ang kanyang katapatan. Isa pa, mula pa noong unang panahon, hindi sinusukat ang bayani sa pinagmulan. Hindi ba't ang isang babae ay maaari ring lumaban sa larangan ng digmaan? Magaling ang sinabi mo. Brother Emperor, nakuha ni General Hua ang pinuno ng mga mensahero ng Sirong at ibinalik ang dangal ng hukbo ng Great Xia. Bakit hindi ito ituring na paraan para makabawi sa kanyang pagkakamali? Mahal na hari, ang kasalanan ni Huazhao ay panlilinlang sa inyong kamahalan. Kung hindi siya parurusahan ng matindi, paano natin mapapanatili ang dangal ng ating bansa? Brother Emperor, Mahal na hari, tanging sa matinding parusa kay Huazhao natin mapapatatag ang ating bansa, naway maging malinaw ito sa inyong desisyon. Patawan po ng parusa si Huazhao. Tingnan nyo ang mga nagmamarunong na kalalakihang ito. Natatakot pala sila sa isang babaeng posibleng higitan pa tayo at tumayo ng mas mataas sa atin. ano ang iyong mungkahi, Prime Minister? Bagaman may nagawa siyang mabuti, mayroon pa rin siyang kasalanan. Buti na lang at laging may suot na maskara si Huazhao, kaya hindi alam ng publiko ang tunay niyang pagkatao. Bakit hindi na lang patahimikin ang lahat at hayaan siyang magretiro na lang? Mahal na hari, handa na po akong ibalik ang aking kapangyarihan sa militar upang mamuhay na lang ng tahimik sa probinsya. Pagkatapos nito, wala nang taong tatawaging Huazhao sa mundong ito. Naniniwala akong ito ang pinakamagandang desisyon. Huazhao, Sige, ibibigay ko ang hiling mo. Dahil sa iyong mga nagawa para sa kaligtasan ng ating bansa, bibigyan ko ang iyong mga mahal sa buhay ng kaukulang parangal bilang pampalubag loob. Tunay na matalino ang ating hari. Salamat po, mahal na hari. kailan kaya tayo muling magkikita? Sa oras na kailanganin ako ng ating bansa, siguradong magpapakita ako.
Ano ang iyong pangalan? Hua Chao. Hiya. Hua Zhao. Hua Chao. Mayroon palang ganitong klaseng babae sa mundo. Little Hua Chao, muling magkrukrus ang ating landas sa lalong madaling panahon. Narito ang opisyal na proklamasyon ng ating hari. Si General Zhenwei Huazhao ay nagapi ang kalaban at pinrotektahan ng ating bayan. Ang tagumpay na ito ay hindi kailanman malilimutan. Ginagawa rin siya bilang Marquis Zhengguo. Pagkakalooban ng 10,000 pamilyang nasasakupan, siya ay pinapahintulutang magretiro at umuwi sa sariling bayan. Ginamit ni General Hua ang 8,000 mga sundalo para talunin ang 100,000 hukbo ng Beirong. Talagang hindi ka panipaniwala. Sa loob lamang ng 10 taon, mula sa pagiging isang kusinero sa kampo hanggang sa maging dakilang general, bagay ba iyon na kayang gawin ng isang ordinaryong tao? Siya ay isang Diyos ng pakikipagdigma na ipinadala sa atin ng langit upang iligtas ang ating bansang Daksha. Oo nga, tama ka diyan. Nagsibalikan na ang mga hukbo, pero itong si Hua Chao, bakit wala pa ring balita sa kaniya? Hindi ba't nagpadala na si Jingmo ng mga tao para maghanap? Maswerte ang batang si Hua Chao. Balita ko ay si Qin Jingmo ay ginawaran bilang top martial scholar. Siguradong maginhawa na ang buhay niyo sa hinaharap. Mabait na bata si Jingmo, isang malaking karangalan para sa amin ang pagsasama nilang ito. Kailangang pagsilbihan siya ng mabuti ni Hua Chao pagdating ng panahon. Ako po si Qin Jingmo. Nagbibigay galang po kina Tiisin at Tia. Tumayo na po kayo. Jingmo, may balita na ba tungkol kay Hua Chao? Sa ngayon ay wala pa po kaming natatagpuang mga sundalong nagpanggap na lalaki sa kampo. Baka matagal na siyang wala. Hindi maaari. Anong? Ang taong ito? Bakit ganyan siya magsalita? Napakasama pakinggan. Baka nasa ibang kampo lamang siya. Salamat po. Jingmo. Wala po yon. Kayo riyan. Ibaba ang mga kahon. Para saan ang mga ito? Pakisabi sa kanila na bawiin na ang mga iyan? Sa mga nakalipas na taon, lagi mo na lang kaming tinutulungan. Talagang nahihiya na kami sa inyo. Wala naman kayong tinanggihan kahit kailan? Bakit ngayon pa kayo nagmamaang-maangan? Shenping. Tiisin. Tia. Ang lahat ng ito ay pambayad pinsala ko sa inyo. Pambayad pinsala? Opo. Gusto ko nang itigil ang pakikipagkasundo ng kasal namin ni Hua Chao. Pagkansela ng kasal? kasal? Anong ibig sabihin nito? Bakit mo to ginagawa? Sa ginawang pagtulong ni Tiisin sa amin at pagligtas sa buhay ni Pamilya Qin, hindi ko iyon makakalimutan kailanman. Pero noon ay ikaw mismo ang lumapit at nakiusap na mapakasalan si Hua Chao. Tama! Iyan ang totoo. Iba ang sitwasyon noon sa ngayon. Ngayon, ako ay isang ganap na top military official na hinirang ng hari. Hindi na maaari pang maging asawa ang isang taga-probinsya lamang. Ikaw? Tama iyan? Ang inyong anak ay sa kampo ng militar tumira ng 10 taon? Paniniwalaan niyo pa bang nanatili siyang malinis? Ang kakapal ng mukha ninyo para pilitin ang ating amo na pakasalan ang isang maruming babaeng gaya niya? Lakasan mo ang loob mong hamakin ang anak ko. Sige, laging anak ko ang bukang bibig mo, ngunit huwag mong kalimutan. Tanda, ang inyong pamilya Hua ay wala ng susunod na henerasyon, ha 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 ha. Ang anak ko ay matapat at kagalang-galang. Isa siyang pambihirang babae at hindi kailanman magpapahuli sa sinumang lalaki. Ha ha ha. Isang hamak na taga-bundok, hindi siya karapat-dapat kahit sa anino ni Miss Hualing. Sino ba ang Miss Hualing na iyan? Si Miss Hualing ay kapatid ng sikat na General Hua Zhao. Pinagkakatiwalaan ako ng general at gusto niyang ipakasal sa akin si Binibini bilang asawa. Hayop ka. Wala kang utang na loob. Anong klaseng tao ba sila? Kaya naman pala, kumapit lang pala siya sa makapangyarihan. Sinasabihan kita, Jingmo, nagmamakaawa ang tiya sa'yo. Huwag mong bawiin ang pangakong pakikipag-isang dibdib. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Lampas na si Hua Chao sa edad ng pagpapakasal. Kapag kinansela mo ito ngayon, tuluyan nang masisira ang kanyang dangal. Jingmo,
Ang tiya ay nagsusumamo sa iyo, nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi namin, matanda? Umalis ka sa harapan ko! Inay, Chower? Chower. itay, Chower? Chower! itay, inay. Pasensya na po kung naging suwail akong anak. Ngayon lang po ako nakabalik. Tumayo ka, anak ko. Chower. Sa wakas ay nagbalik ka na. Ang akala namin ay buong akala namin. Kasalanan ko po. Hinayaan ko po kayong mag-alala. Hua Chao? Ikaw ba ang humamak sa aking ina? Ako nga, ano naman? Wala kang modong babae mula sa baryo. Napakahusay ng iyong mga galaw. Eksaktong-eksakto ang iyong pagbabalik. Pirmahan mo na itong kasulatan ng pagkansela ng ating kasunduan. Narinig ko ang lahat. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Dahil ba pakakasalan mo si General Zenwei, na kapatid ni Hua Zhao? Oo. Salamat sa pagpapahalaga ng dakilang general dahil pumayag siyang ipakasal sa akin si Binibining Hua. Mula pagkabata, hindi ko hilig ang pananahi. Mas gusto ko ang sining ng pakikidigma. Kaya sinasabi ng marami na hindi ako mabuting asawa. Tanging ikaw lang, na mas pinili pang suwayin ang utos ng iyong mga magulang para lang mapakasalan ako. Akala ko noon ay marangal ka at tapat, na walang ibang hinahangad kundi kabutihan, isang lalaking karapat-dapat pagkatiwalaan. Hindi ko inakalang, katulad ka lang din ng iba na nahuhumaling sa katanyagan. Dati ay limitado lang ang aking pananaw. Hindi ko alam na may mas hihigit pa pala sa inaakala ko. Si Miss Hualing ay matalino at mabait, napakaganda ng kanyang ugali at mayroon pa siyang kapatid na may hawak sa buong hukbong sandatahan. Tanging ang babaeng tulad niya, ang karapat-dapat sa akin na si Qin Jingmo. Sa aking pagbabalik, ay umaasa akong itutuloy natin ang kasal? Ngunit nakakahinayang lang. Huwag mo akong sisihin dahil walang sino mang lalaki ang hindi masisilaw sa kapangyarihan. Nakiusap si Miss Hualing sa kaniyang kapatid para makuha ko ang posisyon bilang nangungunang mandirigma. Habang ikaw, anong maibibigay mo sa akin? Wala ka nang naibigay kundi kahihiyan. 10 taon na ako sa militar, pero kailanman ay hindi ko nabalitaan na ang dakilang General Hua Zhao ay mayroong kapatid na babae. Napakahangal mong babae. Si Miss Hualing ay pinalaking tago sa lipunan. Ano ba ang alam mo? Tama, ang mawalay ng 10 taon para magsundalo ay nakakahiya. Tapos ay may mukha ka pang ipakita rito. Sabihin nyo nga. Ako na si Qin Jingmo na isang mahusay na mandirigma, imbis na magpakasal sa isang marangal na binibini. Dapat bang pumili ako ng babaeng pinagsawaan na ng lahat? Bastos kang bata ka. Ikaw. Tama ang sinabi mo. Magaling ang pagkakasabi. Miss Hualing, Ling Er, bakit ka nandito? Nag-aalala kasi ako sa iyo, na baka ginugulo ka ng mga hamak na taong ito. Ikaw ba ang dating kasintahan ni Jingmo na nagpanggap na lalaki para makasali sa kampo ng militar? oo siya nga yun. Ayaw niyang lubayan ang aking amo at pilit na gustong magpakasal sa kanya. Masyado kang nangarap. Ang isang matandang babaeng katulad mo na walang dignidad. Paanong magiging karapat-dapat sa top scholar ng militar na pinili mismo ng hari? Sino ka? Ako? Ako ang kapatid sa dugo ni General Zenwei, ang tunay niyang kapatid, at ang malapit ng maging asawa ni Qin Jingmo. Kuya, kailan ka ba babalik? Kuya! Kuya! Sa hinaharap, kapag naharap ka sa hirap, gamitin mo ang jade na ito para hanapin ako. Oh? Kung ganoon, ikaw pala ang kapatid ni Hua Zhao? Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong tawagin ang kapatid ko sa kanyang pangalan. Lumuhod ka na agad at humingi ng tawad kay Binibini. Paluluhurin mo ako? Baka hindi niya kayang panindigan iyan. Lapastangan. Kahit na kapatid ka pa ng dakilang general, hindi mo pwedeng gamitin ang iyong posisyon para mangapi. Subukan ninyong saktan si Hua Chao. Subukan nyo kami. Subukan nyo. Gawin nyo kung kaya nyo. Ang pangalan mo ay Hua Chao? Ang isang hamak na taga-nayon na tulad mo, paanong nakuha ang kaparehong pangalan ng kapatid ko? Palitan mo ang pangalan mo. Sobrang lupit mo na. Wala na ba talagang batas? Batas? Ang kapatid ko ay pinili ng hari bilang Marquis Zenwei, pangalan ng magiging hipag.
Ako ang tanging mahal na kapatid ng hari, nakakatandang Prinsesa Weyang. Kapag nakita ng mga opisyal ang kapatid ko, kailangan nilang yumukod sa kanya. Kapag nakita ng mga prinsipe ang kapatid ko, dapat silang magbigay galang sa kanya. Ito ang batas. Ako si Pamilyang Hua, at ako ang batas. Isang magaling na kapatid ni General Zenwei. Hualing. Natatandaan mo pa ba? Ang bayaning general na pumanaw para sa bansa na si Hua Hongchang. Wala akong kilalang Hua Hongchang. Ang tanging kuya ko ay si General Zenwei Hua Zhao. Wala kang utang na loob. Inalimut mo ang iyong mga ninuno. Hindi ka karapat-dapat sa dangal ng iyong kapatid. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Miss Hualing, gusto mo na bang mawala? Alam ko, naiingit ka kay Hualing dahil mas mataas ang katayuan niya, kaya bastos kang magsalita. May mga taong pinanganak na marangal at hindi gaya ng isang hamak na tulad mo na may karapatang humusga. Kinjing mo, akalain ko ba na isa ka lang sipsip sa mga makapangyarihan, hindi ko inasahan na isa ka ring hangal at bulag sa katotohanan. Oo, naging bulag nga ako. Naging bulag ako noon na nakipagkasundo ako magpakasal sa isang baliw na tulad mo. Ngayong nagising na ako, ay nakatagpo na ako ng magandang kinabukasan at nakahanap din ng tamang kapareha. B. This is 5I. B. Tama ang sinabi ni Jing Mo. Kung may natitira ka pang hiya, pirmahan mo na agad ang kasunduan sa pag-atras ng kasal. Kung hindi, uutusan ko ang aking kapatid na ipakulong kayong lahat sa bilangguan. Tila ba, ang kasulatang ito ng pag-atras sa kasal ay kailangan ko na talagang pirmahan. Mga tao, mabuti at natauhan ka. Kahit anong hilingin mo, ay papayag ako. Anong ginagawa mo? Maari nating itigil ang kasal, pero hindi ikaw ang magpapasya niyan. Wala kang delikadesa. Hua Chao! Anong lakas ng loob mo para hiyain ako ng ganito? Kung hindi mo na ito gusto, ayon sa kung sino ang nauna, kailangang utusan si Binibining Hua na tawagin akong ate. Ikaw. Jing Mo. Tatlong araw mula ngayon, ang selebrasyon para sa aking pagiging top martial artist at ang piging din para sa kasal namin ni Hualing. Pagdating ng oras na iyon, bibigyan kita ng pagkakataon na mamulat sa mundo. Tama iyan. Sa araw na iyon ay darating din ang kapatid ko para magdiwang. Ang ganoon kalaking okasyon. Kapag pinalampas ito ng ilang tao, ay baka hindi na nila makikita kailanman. Ikaw? Kayong lahat. Sa ganoon kalaking okasyon, kung hindi ako pupunta, ay baka pagsisihan ko ito habang buhay. Siguradong darating si Hua Chao. Sige. Siguraduhin mo lang na hindi ka tatakbo sa oras na iyon. Aalis na tayo. Tatay, nanay, naging masamang anak po ako. Hinayaan ko kayong mapahiya ng ganito. Karapat-dapat po akong parusahan. Tumayo ka na po. Hindi mo kasalanan. Hindi mo iyon kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ang anak ko ang pinakamabuti at mapagmahal sa magulang. Kasalanan ko itong lahat, tatay. Kasalanan ko. Siyempre, kasalanan mo talaga. Kung hindi mo sana pinalaki si Chower ng ganoon katapang, bakit kailangang manatili sa militar ng 10 taon? At pati itong si Chinjing mo, ikaw rin ang pumili para maging asawa niya. Sa huli, isa pala siyang taong walang utang na loob at manggagamit. Sisi ko nga ang lahat. Dati, ay pinili ko sana ang bata mula sa pamilya ni Lao Wu sa kanto. Napakaamo ng mukha. At maayos ang anyo ng batang iyon. Tiyak na magkakasundo sila ng anak ko. Kaya lang, ang bata pa lang iyon ay nawawalang anak ng isang mahalagang tao at ngayong nahanap na siya, hindi na tayo bagay sa estado nila. Kahit na ganoon, hindi naman dapat. Hay naku tay, nay. Nagugutom na po ako. Ang Nagugutom ka na ba? paboritong balot ng anak ko, gagawa na ako agad. Dali na, sige na. Binibini, anong materyales ang ginamit sa sibat mo? Bakit parang napakabigat nito? Ako na po ang magdadala.
Tunay ngang matapang ang aking anak. Handa na ba ang lahat? Ayos na po ang lahat. Huwag po kayong mag-alala, Binibini. Mabuti. Tungkol sa Hua Chao na iyon, parang nakita ko na siya dati. Isa lang siyang taga-baryo? Huwag niyo na po siyang isipin, Binibini. Mabuti ng handa. Sabihin mo kay Wei kung magtatangkang pumunta sa seremonya ang Hua Chao na iyon, siguraduhin niyang pagbabayarin niya ito. Sa ngalan ng langit, ito ang utos ng emperador. Itinatalaga si Qin Jingmo bilang top military scholar. Ito ang utos. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Nobyo, tanggapin mo ang kautusan. Malugod na pagbati. Ngayon ang aking espesyal na araw, kailangang manatili rito ang kagalang-galang na opisyal para uminom ng ilang baso. Ha ha ha. Siyempre naman. Akala ko noong una, masusuwertehan akong makadalo sa kasal niyo ng general. Ganoon pa man, isang magandang pagkakataon na mapangasawa mo, ang kapatid ng dakilang general. Darating din ang general ngayon, kaya kailangang manatili pa kayo para makainom pa ng marami. Darating ang general? Kung ganoon ay dapat uminom tayo hanggang sa malasing. Opo, tama kayo. Dito po kayo pumasok, tuloy po kayo rito. Pagbati po sa inyo. Congratulations po. Best wishes. Pagbati. Congrats po. Maraming salamat. Ang bongga naman nito. Kabibigay lang ng titulong top scholar sa anak nila. At ngayon naman ay ikakasal sa kapatid ng general, talagang nagpapasikat sila. Nandito na ang general. Narito na siya. Magandang araw po, general. General. Tuloy po kayo sa loob, general. Sige. Magaling, napakahusay. Narito na ang general. Mabuhay, general. Nagbibigay-pugay po sa inyo, general. Ang inyong mga abang lingkod ay nagpupugay, general. Sa araw na ito, kasal ng aking kapatid, kaya huwag na nating pansinin ang formalidad. Hanggang ngayon ay bihis lalaki pa rin kayo. Talagang pinaghirapan niyo ito, general. Siya pala ang general, napakatapang tignan. Iba talaga ang general. Napakagara ng tindig at pambihira ang karisma. Pasensya na, at kailangang manatili rito ang isang general. Noong nagsimula kaming maglakbay, ang karwahe ni prinsesa ay nakahanda na rin. Sa loob ng ilang araw, makababalik na kayo sa kampo. Parating na rito si prinsesa? Base sa bilis ng biyahe, darating siya ngayong araw. General, isang malaking karangalan na si prinsesa ay dadalo. Napakaswerte ng aming pamilya, Qin. Mahusay, mahusay. Napaka-sweet niyo ni prinsesa bilang mag-asawa. Napaka-harmoniya ninyo sa isa't isa. Kainggit-inggit talaga ang relasyon nyo. Anong sweet at harmonia ang pinagsasabi nyo? Ang totoo kasi, tungkol sa general ay... Nandito na ang babaeng ikakasal. Mahusay. Magaling. Napakaganda niya, mahusay. Napakagaling. Siya ba ang kapatid ng general? Bakit parang hindi siya kamukha ng general? Magaling, napakahusay talaga. Yumukod sa isa't isa ang mag-asawa. Matagal natin itong pinlano. Changing mo, dapat mong galingan. Kung ang lalaki ay hindi matapang, ang posisyon niya ay hindi magiging matatag. Hua Chao! Huwag mo akong sisihin! Naglakas loob talaga siyang pumunta? Hua Chao! General, Hua Chao! dakilang general. Sino naman ang taong iyan? Si Hua Chao mula sa kitchen camp. Nagbibigay-pugay sa dakilang general. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako sa paanyaya ni Top Martial Scholar para sumaksi sa seremonya. Ituloy nyo. Ano bang kaguluhan ang nangyayaring ito? Hua Chao, araw ito ng kasal ng anak ko. Huwag kang manggulo. Huwag mo kaming sisihin sa pagkansela ng kasunduan, nagpanggap kang lalaki at pumasok nang walang pahintulot sa kampo militar. Ang katulad mong manugang ay hindi namin kailangan. Gusto ko sanang bigyan ka ng konting dignidad, pero nagpanggap kang lalaki sa kampo ng 10 taon at ang nakaligtas ka ng buhay ay sigurado dahil nagpagamit ka na sa kung sino-sinong mga tao doon. Hindi ko alam kung ilang tao na ang naging kasama mo. Ang kapal din ng mukha mo, hindi ka man lang nahiya at parang ipinagmamalaki mo pa. Ayon sa tradisyon ng aming ninuno, dapat ay matagal na kitang pinarusahan ng malupit. Bakit hinahayaan ka pa naming magmayabang ng ganyan? Tama iyan.
Sinong may gusto sa babaeng iyan na marumi na ang dangal? Tama ang sinasabi nila. Sa babaeng katulad mong walang dangal, dapat ay tapusin na ang buhay mo. Parusahan siya. Parusahan iyan. Anong lakas ng loob niyo? Palamigin niyo po ang inyong ulo, Oinoch. Hua Chao, kung hindi ka pa aalis ngayon, maaaring nakarating ka rito, pero hinding-hindi ka na makakaalis. Mas masarap talagang uminom sa malaking mangkok. Huwag na nating pag-usapan. Ang muntik na nating pagiging magkapatid, dahil base na lang sa pagsasama namin bilang mga dating kasamahan ng kapatid mo, ay nararapat lang na uminom ako ng alak para sa kasal na ito. Kalokohan. Napakataas ng katayuan ni Dakilang General. Posible bang naging kasama kanya sa serbisyo? Baliw na talaga ang babaeng ito. Alice, lumayas ka rito. Layas, umalis ka rito. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba ay pantay kayo ng kapatid ko? Kapag nagsalita ka pa ulit ng mga kasinungalingan, maniwala ka, ipapagawa ko sa kanila na tanggalin ang dila mo. Hindi ka pa ba aalis? Alis. Layas, umalis ka na. Ang lakas ng loob niyo. Sa panghahamak ninyo ng ganyan kay Dakilang General, dapat kayong parusahan sa inyong mga kasalanan. Anong kaparusahan ang nararapat sa iyo? Ito, General. Sir, isa lang siyang hibang na babae. Huwag po sana kayong magalit. Tama po, sir. Huwag niyo na po siyang pansinin. May mali ba sa sinabi ko? Sabay tayong pumasok noong taon ng Dingyu sa Huo Tuying. Kahit hindi tayo magkasama sa iisang pangkat, magkasama pa rin tayo sa serbisyo, di ba? Walang hiya ka? Huwag mong bastusin si Dakilang General. Hay, ngayong umasenso ka na, ayaw mo nang kumilala. Pati si Dakilang General ay ganoon din. Ikaw? Mga tauhan. Dakpin ang hibang na babaeng ito. Masusunod po. Ang lakas ng loob niyo. Tingnan natin kung sinong mangahas. Huwag kayong mag-alala, sir. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko siya. Sugod! May kaguluhan. May nanganganib ang buhay. Napahiya ka lang at nagalit, kailangan ba talagang manakit ng kapwa? Isa ka lang namang mababang tao, kaya kong gawin ang gusto ko sa iyo. Sino ang makakapigil sa akin? Ang medalyon ng General? Tama ka. Shaolan, bilis at magulat kay Ginoong Guwardiya, may gustong hamakin si Dakilang General. Bilisan niyo at dakpin ang kriminal. Opo. Isara niyo ang pinto. Huwag niyo hayaang makatakas ang babaeng iyan. Panlong Jai, Natulu, pagbati para sa kasal ni Top Martial Scholar? Bundok Panlong, Natulu, bumabati sa pagpapakasal ni Top Martial Scholar. Bundok Panlong na mga tulisan, anong gagawin natin? Mga taga-sirong, ano bang klaseng pagbabantay ang ginagawa sa lungsod ng yun na ito? Nabalitaan ko ang kasal ni Top Martial Scholar, kaya kaming mga taga Natulu ay naghanda ng maliit na regalo. Kontento ka na ba rito, Ginoong Zhuang Yuan? Natulo, masayang araw ng anak ko ngayon at naglakas loob kang magdala rito ng kabaong. Malinaw na isinusumpa mo ang anak ko. Hamak na mga tulisan, huwag kayong magmalaki. Sino kayong sisira sa handaan ko? Sisiguraduhin kong lulubog ang inyong kuta balang araw. Yung huli niyong general na sumugod sa kuta namin, nakasabit pa rin ang labi sa tarangkahan namin. Mukhang bago pa ito. Gusto mo bang makita muna? Batang Panginoon, tulisan lang sila sa pangalan, pero ang totoo, isa silang unit ng mga bantay mula sa Sirong. Malupit ang mga taga-Sirong na ito at gumagawa ng lahat ng uri ng masama, maging ang mga opisyal natin ay kailangang yumukod at rumespeto sa kanila, hindi natin sila kayang labanan. Anong gagawin natin? Ano na ang mangyayari? Araw ng kasal ko ngayon, palalampasin ko muna kayo? Makaalis na kayo agad. Duwag. Aalis? Hindi pwede yon. Nandito ako para agawin ng nobya. Nandito ako ngayong araw para agawin ng nobya. Sadyang napakaganda ng mga babae sa Central Plains at ang kapatid pa ng general. Siguradong masarap siyang kasama, di ba? Napakawalang hiya mo. Lapastangan. Kapag naglakas loob ka pang bastusin ang asawa ko, ngayong araw ay pagbabayarin kita ng husto? Umalis na kayo rito? Huwag kang masyadong nagmamadali, Ginoong Zhuang Yuan. Ayon sa tradisyon naming mga Sirong sa pag-agaw ng nobya, kung matatalo mo ako, ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko, maging ang sarili kong buhay. Ibibigay ko ang lahat sa iyo bilang regalo sa kasal niyo. Pero kapag natalo kita, lahat ng mayroon ka, kasama na ang magandang babaeng iyan, ay magiging akin na. Tungkol naman sa kabaong na ito ang magiging huling hantungan mo. Anak, hindi lang ito simpleng laban. Puso at buhay ang itinataya rito. Huwag kang papayag na lumaban sa kanya. Huwag mo siyang pansinin, Jingmo.
Maghintay tayo hanggang sa dumating si Ginoong Guwardiya. Anong hindi papayag lumaban? Ito ba ang napiling top martial scholar ng Great Xia nyo? Isa ka lang palang duwag at takot na takot kahit hindi pa nagsisimula. Mukhang ang emperor ng Great Xia nyo ay walang alam pumili o baka sadyang ang lahat ng tao rito sa gitnang kapatagan ay puro duwag lang. Napakalakas ng iyong loob. Nagawa mong bastusin ang hari, akala mo ba talaga ay wala ng tao sa Great Xia? Isang kagalang-galang na top martial scholar. Tapos hindi mo man lang matatalo ang asong iyan? Labanan siya. Labanan siya. Labanan siya. Labanan siya. Sobrang lupit na ng mga dayuhang ito. Ibigay sa akin ang sibat. May tapang ka, pero sa liit mong iyan, bibigyan kita ng 3 pagkakataon para umatake. Handa ka na. Tapos na ang 3 pagkakataon mo. Anong nangyayari sa ating top martial scholar? Kaya ba talaga iyan ang top martial scholar natin? Jing mo? Pang-display lang ang galing mo. Ang katulad mo ay nagawang maging top martial scholar? Ang mga sundalo ng Great Xia? Ay ganito lang ba talaga ang antas? Kung gayon, ang pagsakop namin sa Great Xia at ang pagkuha sa inyong lupain ay napakalapit na. Bitawan mo siya. Bitaw? Dahil lumaban siya? Dapat ay marunong siyang tumanggap ng pagkatalo. Jing mo? Anak ko, Sa wakas ay lumabas ka na rin. Akala ko kasi ang dakilang general ay manonood lang sa gilid. Nandito pa naman sa atin si Dakilang General. Si Dakilang General ang God of War ng ating bansa. Dakilang General, Dakilang General. Dahil narito siya, wala tayong dapat ikatakot sa mga barbarong iyan. Tama, walang dapat ikatakot. Tama kayo riyan. Siya ay isang magiting na mandirigma. Matagal ko nang naririnig ang katanyagan ni Dakilang General. Kaya ngayong araw, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kapag natalo ako ni Dakilang General sa laban, palalampasin ko ang buhay ng lokong ito. Hindi pa gumagaling ang mga sugat ng kuya ko? Kung hahamunin mo siya sa duelo ngayon, hindi ba't pagsasamantala iyan sa kahinaan niya? May sugat si Dakilang General? Kung ganoon, hindi na kita pipilitin. Ang buhay ng bagong general na ito ay kukunin ko na. Mula ngayon, ako na ang magiging bayaw ng God of War. Ha 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 ha. Dakilang General? Iisa lang ang anak ko. Nagmamaawa po ako sa inyo. Dakilang General, iligtas niyo po ang anak ko, iligtas niyo siya. Dakilang General, Dakilang General. kahit para na lang sa kapatid niyo, dapat na po kayong kumilos, Dakilang General. Ngayong araw ay ikakasal na ang kuya ko. Itodo niyo ang selebrasyon. Ginoong Zhuang Yuan, huwag mo akong sisihin. Ang bago mong asawa, para sa kapatid niyang si Dakilang General, ang bumitaw sa iyo. Waling, tulungan mo ako. Sandali. Nagsusumamo po ang huwaling na sana ay kumilos ang aking kapatid para maligtas ang buhay ng aking asawa. Sige, sige. Jingmo, sana ay makatagal pa si Wei Yi hanggang sa pagdating ni Ginoong Guwardiya. Kung hindi ay masasayang lang ang lahat. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa Dakilang General, na ang sibat ay parang lumilipad na dragon sa mundo, at ang husay niya sa laban ay walang kapantay. Nandito ang natulo para bigyan ka ng leksyon. Masama ito, matatalo na ang Dakilang General. Dakilang General. Dakilang General! Dakilang General! Dakilang General. Ang paggamit mo ng sibat ay parang kahoy na panggatong lang. Wala pa sa ikasampung bahagi ng husay ng aking pangalawang kapatid. Ito ba ang sinasabi ninyong hindi kailanman nagapi at walang talo na Diyos ng pakikipagdigma? Napakadaling talunin. Ang dangal ng Diyos ng pakikipagdigma na iyan ay gawa-gawa lang yata. May malubhang sugat ang aking kapatid. Paano siya magiging katapat mo? Sobrang pang-aapi na iyan. Hindi ba kayo natatakot na kapag gumaling na ang aking kapatid, ay papangunahan niya ang hukbo para pasukuin ang inyong shirong? Tama ang sinabi ni Huwaling. Mas mabuting tumigil na kayo nang hindi umabot sa pagkawasak ng inyong kaharian. Pagkawasak ng kaharian? Dati ay takot pa ako sa inyong Dakilang General dahil sa kanyang reputasyon. Pero ngayon, isa lang pala siyang mahinang kalaban. Mga kawal, makinig sa utos. Hulihin ng buhay ang Dakilang General at lusubin ang mansyon ng Zhuang Yuan para sa ating pagpasok sa silangan at pag-atake sa Zhuang Yuan. Ihanda ang laban! Ihanda ang laban! Ihanda ang laban! Ihanda ang laban! Anong gagawin ninyo? Bitawan niyo ang anak ko. Salamat po. Salamat dahil iniligtas mo ang aking anak. Sino ka? Ang tatapos sa iyo.
Sino ka? Ang taong magpapabayad sa iyo. Napakayabang mong babae ka. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling tao na kumausap sa akin ng ganyan? Sabihin mo, nakikinig ako. Ang taong iyon ay pinarusahan ko ng husto. Binura ko ang lahat sa kanya. Isnabit ko sa harap ng lahat. At hinayaang mawala hanggang sa matuyo. Dahil sa ganda mong iyan, papanatilihin kong maayos ang hitsura mo pagkatapos kitang tapusin. Bakit ka kinakabahan? Dahil ginugulo niya ang oras. Siguradong mahihintay natin si Ginoong Guardia. At kung magagamit natin ang barbarong ito para mawala si Hua Chao, ay mas pabor sa atin. Tapos ka na bang magsalita? Kung ganoon, simulan na natin ito. Tanggapin mo ang patalim ko. Katulad ng hangin sa disyerto, napakabilis at napakalupit ng kanyang galaw. Kuya, bakit hindi na lang tayo umatras? Huwag kang magtiwala sa iyong lakas. Dahil kahit ang libu-libong hukbo ay matatakot sa kanya. Ikaw. Ikaw pala ang General Genway ni Great Xia. General Zenwei. Isang babae si General Zenwei. Isang babae nga siya, hindi ko akalaing babae pala siya. Hindi ito kapani-paniwala. General? Hindi maaari. Si Hua Chao na isang babae, paanong siya ang General Zenwei? Narito naman si dakilang general. Hindi maaari, imposible talaga ito. Sino ang mag-aakala na ang tanyag na mandirigma ng dinastiyang Great Xia ay isa palang babae? Talagang nakakatawa ito. Kuya, Sa iyong kinikilos at pananalita, mukhang hindi ka basta-bastang tulisan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ipakilala mo uli ang iyong sarili. Ako si Natulo, isang general ng Shirong. Ang opisyal na kinatawan dito sa Daxia, naparito para sa isang negosasyon. Magagawa mo ba akong tapusin? Ang huling taong nagsabi niyan ay si Yelu Hongqi, isang prinsipe ng Shirong, na napatigil ko ang tibok ng puso gamit ang aking sibat. Ikaw. pakiusap dakilang general. Maging mapagbigay po kayo. Maawa po kayo at patawarin si Kuya. Hua Chao, ang pananakit sa opisyal na bisita ng ibang bansa ay isang napakabigat na kasalanan. Lahat ng mga tao rito ay madadamay at mapaparusahan dahil sa iyo. Mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Tama, kapag nagkataon, baka pati buong pamilya natin ay maparusahan. Ma, Kuya ikaw. Pahalagahan niyo ang pagkakataong ito para sa usapang pangkapayapaan. Kung hindi, kapag nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng ating mga bansa, walang pakikipag-ayos ang hukbo ng dakilang siya, lalaban kami hanggang dulo. Kuya, humanda ka sa akin. Mukhang patpat lang naman. Hua Zhao, Miss Hua, ano na naman ang kailangan mo? napakawalang hiya mong babae. Ahas kang gumagamit sa pangalan ng kapatid ko. At sinaktan mo pa ang sugo ng bansa ng Shirong. Napakalakas ng loob mo. Hindi ko kailanman binabago ang aking pangalan o ang aking pagkatao. Bakit ko kailangang magpanggap? Nagagawa mo pang magsinungaling. Kitang-kita namin ang lahat. Hindi lang matanggap ng mga taga-Shirong ang pagkatalo nila. Kaya pinapalabas nilang isang hamak na taga-nayon ang general para sirain ang dangal ng kapatid ko. At insultuhin ang dakilang siya. Bakit hindi ka man lang nagpapaliwanag? Sabi ko na nga ba, ang isang tanyag na general na maraming napanalunang laban at kinatatakutan ng lahat, paano magiging isang babae? Imposible yan. Tama siya. Paano magiging babae ang general? Tama. Talagang may masama siyang balak. Kapag kumalat ang balitang ito na siya ang general, pagtatawanan lang tayo ng 5 hangganan at 10 teritoryo. Kung ganoon, pupwede rin akong maging general. Sinabi mo pa? Talagang napakaraming mangmang sa mundo. Bakit? Kapag ba naging general ang isang babae, ituturing na ba itong isang kahihiyan? May mukha ka pang magtanong? Ang tungkulin ng babae ay magsilang ng anak at alagaan ang kanyang asawa, pero ikaw, swapang ka sa karangalan at mahilig makipag-away, nagpanggap ka pang lalaki para makapasok sa kampo, isang malaking krimen yan. Ngayon, nakuha mo pang gumawa ng kalokohan sa pamamagitan ng pagpapanggap na general? Pumunta ka rito at lumuhod para humingi ng tawad, magbayad ka sa kasalanan mo sa tunay na general. Paluluhurin niyo ako? Nararapat ba siya para doon? Para mailigtas ako ng aking kuya? Hindi pa siya lubos na gumagaling, pero nadagdagan pa ang kanyang mga sugat. Ikaw na babaeng walang delikadeza? Hindi ka na nga marunong tumanaw ng utang na loob. Paulit-ulit mo pa siyang binabastos at hinahamak? Ano ba talaga ang balak mo? Isang hamak na probinsyano, ang lakas ng loob mong magsalita. Ako ang hinirang ng mahal na hari bilang Marquis Zenwei. Sa tingin mo ba ay hindi ka nararapat na lumuhod sa harap ko? 3 beses lang ako luluhod sa buhay ko.
Una, sa mahal na hari. Pangalawa, sa aking mga magulang. At pangatlo, sa mga bayaning nagtanggol sa ating bayan. At pagdating naman sa iyo, hindi mo deserve na lumuhod ako sa harap mo. Ikaw, Hamak na babae. Sumusobra na ang kawalan mo ng galang. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa isang dakilang general? Kung ganoon, paano ba dapat ako magsalita? Turuan mo nga ako. Ang ating dakilang general ay lumaban sa maraming digmaan, itinaya ang sariling buhay sa labanan para lang makamit ng bansang Dacia ang kapayapaan. Ikaw na isang babaeng walang dangal at gumagawa ng kaguluhan sa kampo ng militar. Kapag nakaharap mo ang dakilang general, dapat kang magbigay galang at lumuhod ng paulit-ulit. Hindi iyong nagpapakita ka ng ganyang kabastusan. tama iyan. Ang dakilang general ay hindi pa lubos na gumagaling, pero nagawa pa rin niyang kumilos para iligtas tayo. Isa siyang tunay na bayani. Ikaw na isang mababang uri ng babae. Paano mo nagagawang bastusin at sagot-sagutin siya ng ganyan? Ang general ay ang kinikilalang tagapagtanggol ng mga tao dito sa Dacia. Ang pangahas na bastusin ang aming bayani, dapat ay pinarurusahan ng matindi. Tama, totoo iyon. Dapat siyang parusahan ng malupit. Sang-ayon kami. Ano ba ito? Tama na. Pasensya na po sa aking kakulangan. Sana ay kumalma na kayo, Yunuch. Paano mo nasabing nagkulang ka? Pagdating sa galing ng pananalita, walang tatalo sa iyo. Pero sa ginagawa mong iyan bilang top martial scholar, para kang masyadong naaapi. Paumanhin po, pero hindi ko maintindihan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Inoch? Alam niyo ba kung sino ba talaga itong taong kaharap niyo? Siya ay, narito na, ang dakilang general. Patawad po kung hindi ko kayo nasalubong agad. Ginoong San, ito po. Ako po ang opisyal ng depensa ng Yun City, na si San Ze. Nagpupugay po sa dakilang general. Tumayo ka. Teka lang, Ginoong Guwardiya, ang babaeng taga-nayon na ito, hindi lang niya ginulo ang handaan ng aking binibini, gusto pa niyang saktan ng dakilang general. oh, ikaw pala iyan. Napakalakas ng loob mo. Alam mo ba, ang kasalanan mo? Ginoong San, sa isang panig lang ng kwento, ay mahahatulan mo na agad ako? Anong batas ito ng ating kaharian? Batas? Dito sa lugar na ito, ako ang batas. Lahat ay dapat sumunod sa akin. Pati na ang iyong buhay. Habang ang mga sundalo ay nakikipaglaban ng husto upang protektahan ang ating bayan bilang isang pinuno sa lokal at may tungkulin na pangalagaan ang syudad, ay nagagawa mo pang kumampi sa masama at apihin ang taumbayan. Ito ba ang sinasabi mong batas? Napakadaldal mo ngang babae ka. Nagawa mo pang sumagot sa opisyal. May mali ba sa sinabi ko? Sa pagsasalita mo ng ganyan kay Ginoong Guardia, mukhang gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Ang mga korap na gaya mo, isa-isa ko kayong paparusahan. Wala akong ititira. Ikaw? Sobra na. Sa harap mismo ng dakilang general, ay nagagawa mong magsalita ng ganyang mga kalokohan. Kapag hindi kita pinarusahan, nasaan na ang aking autoridad? Ginoo, ang babaeng ito ay paulit-ulit na binabastos ang aking kapatid at mas lalong lumalabis ang loob sa panghahamak at pananakit sa sugo ng bansa ng Sirong. Dahil sa ginagawa niya, hindi lang nasisira ang ugnayan ng dalawang bansa, kundi nadadamay din ang reputasyon ng dinastiyang Great Xia. Tama ka. Kapag kumalat ang chismis na ito, sa lahat ng lupain, iisipin nila na wala nang mahusay sa Great Xia na kahit babae ay nagiging pinuno ng hukbo. Sa pagkakataong iyon, nasaan na ang dangal ng ating bayan? May ganoon palang nangyari? Opo. Isang hamak na taga-nayon, naglakas loob na gumawa ng ganyang malaking kasalanan. Mga tauhan, tigil. Ginoong Sun, si Sanja ay isang maliit na opisyal lamang sa malayo, nadala lang siya ng maling sabi-sabi at hindi niya nakita ang tunay na halaga mo. Maaaring patawarin pa siya. Pero ikaw, Ginoong San, nakita mo na ang mukha ng dakilang general. Hindi mo pa ba talaga mamukhaan kung sino ang tunay na dakilang general? Noong araw ng pagkilala sa palasyo, pinalad akong makita ang dakilang general nang minsan, paano ko naman iyon makakalimutan? General, ang aking pagbati po sa inyo. Grand Commandant. Sir, malubha po ang sugat ng aking kapatid, kaya hindi po siya makaganti ng pagbati, humihingi po kami ng paumanhin. Ayos lang iyon, mas mahalaga ang kalagayan ng general. Jer, bilisan mo at magtawag ng doktor. Opo, Ama. Bakit kaya hindi ibinubunyag ng ministro ang tunay na pagkatao ni Wei Yi? General, ano ito? Ginoong San, malinaw namang babae siya. Sandali, Uno Kuwang. Dahil sa pagod mo sa mahabang biyahe, baka nalilito na ang iyong isip. Ang general ay may gilas at lakas na parang isang bayani. Higit sa lahat, ang general sa lahat ng mga kalalakihan
ay isa sa pinakamagaling at pinakarespetado. Paano mo naman iyon makakalimutan? Ginoong San, ako ay isang hamak na Ainok lamang, walang gaanong boses at kapangyarihan, kaya mo man akong patahimikin, pero kailangan mo ring mapatahimik ang prinsesa na si Princess. Si Princess? Lean. Prime Minister, ito ba ang lugar kung saan kayo ni Hua Chao lumaki noong bata pa kayo? Noong huling beses akong umalis dito, isang maliit na bata pa lamang ako. Pero lumipas man ang maraming taon, wala pa ring nagbago rito. Ano ang itsura ni Hua Chao noong bata pa siya? Siya po ba? Noon, para talaga siyang batang lalaki. Ang lahat ng mga bata sa kalapit na nayon ay nakaranas masaktan sa kaniya. Kahit si Prime Minister ay hindi nakaligtas sa kaniya? Hindi po. Balita. Pag-uulat kay Princess, ang mga sugo ng Sirong ay nanggugulo sa Military Scholar Investiture Banquet at nabalitaan po namin na sugatan ng general. Ano? Bilis, paspasan ang paglalakbay. Opo. Bakit pupunta rito si Prinsesa? Malamang ay para hanapin si dakilang general. Ginoong San, nalilito ka na, pati rin ako ay malabo na ang paningin. Pero itong si Prinsesa ay may matalas na mga mata. Siguradong makikilala niya agad si dakilang general. Unuko Wang, napakagandang biro niyan na malabo na ang paningin mo. Unuko Wang, tinutukoy mo ba ang sarili mo? O ako ang pinapatot sa dahan mo? Iniisip mo bang hindi ko kayang makilala kung si dakilang general ay totoo o huwad? O kung lalaki o babae siya? Paano naman malalabo ang paningin ni Ginoong San? Kahit may maskara ay nakikilala niya ang kabilang panig, daig pa niyan ang mahika. Sa talas ng kaniyang paningin, aminado akong hinding-hindi ko siya mapapantayan. Bakit ang hilig mong magsalita ng ganyan? Mag-ingat ka, baka ipaputol ko ang dila mo. Matalas ang paningin ni Grand Commandant. Paano niyang hindi makikilala si dakilang general? Isa pa, ang aura ni dakilang general ay hindi basta-basta magagaya ng kung sinong hamak na tao lang. Mali ka riyan. Ang pagkakagaya ay medyo malapit na. Mababa lang talaga ang kalidad ng kaniyang armas. Oo nga pala, naaalala ko noong seremonya ng parangal, ang mahal na hari ay gumamit ng espesyal na bakal para ipagawa ang mahabang sibat na ibinigay kay dakilang general. Maaari mo ba itong ilabas para ipakita sa amin? Espesyal ang araw na ito para sa aking kapatid. Kaya naman hindi ko ito dala ngayon. Walang problema, pwede mo namang balikan at kunin. Kami at ang iba pang mga opisyal ay may sapat na oras para maghintay sa iyo rito. Sandali, huwag magmadali. Sa tingin ko, ay parusahan muna ang babaeng ito bago natin kunin ang sibat. Ginoong Zhuang Yuan, ipapaubaya ko sa iyo ang gawaing ito. Salamat po, Grand Commandant. Makakaasa kayong susunod ako ng tama sa batas. Watch out! Huwag kang sumigaw. Naririnig kita. Wala kang delikadesa. Gumulo ka sa kampo at hindi ka rumespeto sa batas. Ayon sa batas ng ating kaharian, dapat kang parusahan. Ilabas siya at parusahan ng malupit hanggang matapos siya. Mga kawal? Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na hawakan siya. Tingnan natin kung sinong mangahas na saktan siya. Prinsesa Wei Yang, Nagbibigay pugay po sa prinsesa. Ang lingkod ninyo ay nagbibigay pugay, mahal na prinsesa. nagbibigay pugay po kami, mahal na prinsesa. Ang lakas ng loob mo, lumuhod ka. Ito ang mahal na prinsesa. Kahit ang general ay kailangang yumuko sa kanya. Ang pambabastos sa maharlika ay parurusahan kasama ang iyong buong angkan. Gusto niyang mapahamak, huwag niya kaming idamay. Tama. May ugnayan pa naman ang pamilya ko sa kanya. Sino ka sa tingin mo? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang pagsalitaan siya ng ganyan? Ako po ang bagong top martial scholar na si Qin Jingmo. Ang walang hiyang babaeng ito ay walang respeto sa nakakataas at hindi marunong lumugar. Natakot lang ako na masira ang inyong kalooban. Kaya mabilis akong kumilos para sa inyo. Sana ay mapatawad ninyo ako, mahal na prinsesa. Ikaw si Qin Jingmo? Ang mapapangasawa ni Hua Chao? Opo. Pero nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ano mang gawin niya ngayon ay wala nang kinalaman sa akin. Uminahon po kayo. Maging ang mahal na hari ay pinayagan siyang hindi lumuhod. At lahat ng mga maharlika ay yumuyukod at nagbibigay galang sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng pagkaapi. Tapos ikaw pa ang magrereklamo para sa akin? Ano? Ano ka mo? Tumayo na kayong lahat. Sabi ng mga bantay ay nasaktan ka raw? Sa tingin niyo po ba ay mukha akong nasaktan? Posible kaya? Siya nga talaga si General Zenwei. Hindi. Hindi ito maaari. Bakit kayo napadpad dito? Nandito ako para bisitahin ka at para makita na rin ang bayang pinagmulan nyo ng punong ministro.
Mula rin po ba sa lungsod ng yun ang punong ministro? Matagal na kayong magkakilala. Nang nasa labas na kami ng lungsod, ay binalita ng mga bantay na nasaktan ka raw ng mga sugo ng sirong. Hindi po ako ang nasaktan, kundi ang dakilang general. Sino ka? Mahal na prinsesa, pagod kayo sa mahabang paglalakbay? Magpahinga muna kayo sa tanggapan ng garrison. Sabihin mo sa akin, ikaw ba si General Genway? Ang inyong lingkod po, ay nagpupugay sa inyo, mahal na prinsesa. Tanod ng Yulin. Hawakan siya. Alisin ang suot niyang maskara. Gusto kong makita kung sino ang napakalakas ng loob na magpanggap bilang ang dakilang general. Ginoong Son, hindi masyadong malinaw ang paningin ko. Tingnan mo siya para sa akin. Siya ba talaga ang dakilang general? Nagkamali ang matandang ito. Kawal. Ilabas niyo siya at parusahan siya ng malupit. Simula ngayon, kung mayroon pang magtatangkang magpanggap na dakilang general, ito ang mapapala nyo. Ilayo na siya. Binibini, tulungan mo ako. Binibini. Binibini. Ikaw pala ang utak sa likod nito. Ginoong Zhuang Yuan, asawa mo ang babaeng ito. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa kanya? Mahal na prinsesa, pakinggan niyo po ako. Lahat ng ginawa niya, wala po akong kinalaman doon. Kahit bigyan pa ako ng 80 lakas ng loob, hindi ko po magagawang gumawa ng ganoong katrayduran. Pakiusap po mahal na prinsesa, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Hihiwalayan ko na agad ang masamang babaeng ito at puputulin na ang ugnayan namin. Kinjing mo, ikaw. Mahal na prinsesa, hindi ko po sinasadyang gawin ito. Dahil lang po naging busy ang kuya ko sa militar at hindi nakapunta sa kasal ko. Hindi ko po gustong mapahiya, kaya ito lang ang naisip kong paraan. Tingnan niyo po, ito ang paboritong medalyon ng kuya ko. Siya mismo ang nagbigay nito sa akin. Huwaling, natatandaan mo pa ba? Ang maginhawang buhay na tinatamasa mo ngayon, kanino galing? Siyempre galing sa kuya ko. 10 na taong naglingkod ang kuya ko sa militar bago nakamit ang kapayapaan sa buong mundo. Wachaw, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Huwag mong isipin na dahil may prinsesa na sumusuporta sa iyo, ay matatakot na ako. Hanggat narito ang kuya ko, hindi niya ako pababayaan. Tapos na ang oras mo pero ang lakas pa rin ng loob mo. Ilabas na siya. At katulad ng peking general na iyon, parusahan siya ng husto. Hindi niyo ako maaaring saktan. Ang babaeng ito ay nagpanggap din bilang dakilang general. Bakit hindi niyo siya parusahan? Dahil siya ang tinutukoy mong dakilang kuya mo. Ano? Siya? So General Genway? Babae nga talaga si dakilang general. Talagang hindi ito kapanipaniwala. Ha. Siya lang, isang babae? Kung gusto niyo akong parusahan, bahala kayo. Ang paggamit sa ganitong katawa-tawang biro para pagtakpan ako ay ang pinakamalaking katatawanan sa buong mundo. Nakatayo ako rito ngayon, tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na saktan ako. Kahit isang daliri ko lang ang masugatan, siguradong mananagot kayo sa kuya ko. Batang Panginoon, tingnan mo ang kanyang kumpiyansa, mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Obserbahan muna natin ang mangyayari. Kamag-anak siya ng isang matapat na pamilya, marahil ay dapat nating ipakita ang kaunting awa. Ginoong Sun, kailan ka pa naging ganyan kabait? Paano kung igiit kong kailangan siyang parusahan? Tanod ng Yulin. Opo. Hindi niyo ako pwedeng tapusin, kamag-anak ako ng mga tapat na lingkod. Hindi niyo ako pwedeng saktan. Pakawalan siya. Huwaling, ang buhay ni Hua Hongchang ay hindi dapat ginagamit ng ganito. Watch out. Pagkatapos nating manalo sa labanang ito, magsumpaan tayo bilang magkapatid. Ano sa tingin mo? Sige, Sige, laban. laban. Sugod. Ulat. Nakalabas na ang 100 tauhan ni Xuanjia Battalion mula sa pagkakapalibot, pero si Hua Hongchang na kasama ni General of the Household ay ginawang pay ng sarili, napuno siya ng mga panas sa katawan, at tuluyan ng wala na sa mundo. Ano? Kuya, kailan ka babalik? Kuya? Kuya? Kapag nagkaroon ka ng problema balang araw, gamitin mo ang pendant na ito para hanapin ako.
pendant? Ang pendant ko? Ang dating pangako ay wala na ngayon. Ang taong walang utang na loob na tulad niya, hindi mo na dapat siya hinahayaan. Bihira ka lang mapadalaw rito. Mayroon bang pagkakataong maimbitahan ka sa aming bahay? Para mag-usap tayo? Ipakita mo ang daan. Ingat po kayo, mahal na prinsesa. Iposas nyo ang dalawang iyan at dalhin sa baba. May malaking paggagamitan ako sa kanila. Heto na ang pagkain. Mahal na prinsesa, Prime Minister, naghanda lamang po ako ng kaunting salo-salo. Sana po ay hindi ninyo ito masamain. Parang magkapatid na kami ni Hua Chao, kaya huwag na po kayong mailang. Sige po. Tiisin tiya, huwag po kayong mahiya. Prime Minister ay tila nagbabalik na may tagumpay. Tiisin tiya, kilala niyo pa ba siya? Ikaw ay? Ikaw ba yung bata mula sa pamilya ni Wu? Ay, oo. Oo, tama. Ako nga po. 15 taon na ang nakalipas. Tiisin tiya, kumusta na po ang inyong kalusugan? Mabuti kami. Hay nako, napakabilis talaga ng panahon. Mataas na ang posisyon mo ngayon? Nung umalis ka pa lang noon, ang anak naming si Chao ay matagal ka talagang hinanap. Hindi ko akalain na napakalalim pala ng samahan niyo noong bata pa. Totoo po. Noong mga bata pa sila, talagang hindi sila mapaghiwalay, muntik na nga silang ma-engage. Inay, may ganoon palang nangyari? Opo. Bakit parang ngayon ay ang ilap niyo na sa isa't isa? Prime Minister ay tila isang anghel sa talino, habang ako ay ordinaryong tao lang. Kaya paano ko pa siya lilingunin? Nagsisinungaling ka pa. Ang totoo ay hindi mo ako nakilala agad. Gayong sa isang tingin ko pa lang ay kilala na kita. Prime Minister, may asawa ka na ba? Inay. Mahal na prinsesa, mauuna na po muna kaming lumisan. Tara na. Anong masama sa pagtatanong? Hinaan mo ang boses mo? Nakakahiya. Ang isa ay marangal at gwapo, at ang isa ay matapang at malakas. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Princess, huwag kalilimutan ang pakay natin. Ay, muntik ko nang makalimutan. Pinapunta ako rito ng aking kapatid na hari. Gusto niyang bumalik ka sa kabiset. Para sa piging ng pagdating ng sugo ng Sirong Hua Chao, nagbabago na ang sitwasyon sa loob at labas ng palasyo. Totoo ngang sulat kamay ito ni Hua Chao. Halatang pinaghirapan niya talaga ito. Mayroon po akong balak. Sabihin mo. Ang babaeng ito ay si Giron General ng Kampong Xuanjia, na kapatid ni Hua Hongchang. Matapos mawala ni Hua Hongchang, itinago siya ni Hua Chao at naghanap ng mag-aalaga sa kanya sa pang-araw-araw, at dahil sa lumipas na panahon, nagkaroon siya ng ibang intensyon. Bakit hindi natin gamitin ang palsipikadong sulat kamay na ito para kasuhan siya ng pagtataksil sa bayan at paninirang puri? Ipinapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Masusunod po. Mga tauhan, ilayo ang babaeng iyan. Iligtas mo ako, Jingmo. Jingmo, tulungan mo ako. Ginoo, patawarin niyo po ako. Ginoo, maawa po kayo. Tungkol sa mga ginawa niya, wala po talaga akong kinalaman doon. Ang isang duwag na tulad mo, paano ka naging karapat-dapat sa kanya? Mahal na prinsipe, malalim ang ugnayan ng taong ito kay Hua Chao. Bakit hindi natin siya gamitin para sa ating layunin? Ginoo, pakiusap. Nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Magsisilbi po ako sa inyo ng buong tapat. Top Martial Scholar, huwag kang mabahala. Basta't maging tapat ka lang sa mahal na prinsipe at sumunod sa bawat utos, hindi lang pagpapakasal sa anak ng isang general, maging ang pagpapakasal sa isang prinsesa ay posibleng mangyari. Hindi ko po kayo bibiguin. Mahal na Ginoo, maawa po kayo. Parang awa nyo na. Bigyan niyo po ako ng makakain. Salamat po, madam. Salamat po. Simula noong bumalik ako, hindi ko pa talaga napagmamasdan ang mga pagbabago sa ating bayan. Ngayong nakita ko na, saka ko lang naunawaan ang lalim ng iyong mga sinabi. Mukhang mapayapa ang mundo
pero sa katotohanan ay puno ito ng mga nakatagong panganib. Dahil ito sa aking kakulangan, nabigo ako sa mga sundalong buong tapang na sumabak sa giyera para lamang makamit ang tagumpay na ito. Sa panahon ngayon, kung nais mong ayusin ang mundo, sino pa ba ang gagawa nito kundi ikaw? May lugaw na! Lika na kayo! May lugaw na. May lugaw na. Lika na kayo! May lugaw na! Nagsisimula na ang pamimigay. May lugaw na! May lugaw na. Dito na kayo! Nagsimula na. Lika na, may lugaw na. Huwag magmadali, heto na, halika kayo. Huwag Salamat magmadali. po. Dahan-dahan lang po. Pumila ng maayos, lahat ay makakakuha. Pumila po tayo, halika rito. Sige, susunod. Susunod na po. Salamat po, maraming salamat. Salamat po, Batang Panginoon. Maraming salamat po, Batang Panginoon. Tunay na napakabait nyo, Batang Panginoon. Batang Susunod na Panginoon. po. Salamat. Susunod na, halika. Sabi nga nila, ang nagbagong buhay ay hindi matatumbasan ng ginto. Sino ang mag-aakalang ang kilalang pasaway na silungsod ng yun? Salamat po. Ay magsisimula na rin gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Ganyan talaga ang mundo. Ang mabuting tao, kapag nagtagumpay ay madaling sumama. Samantalang ang masamang tao, kapag natauhan, ay maaari pa ring magbago para sa ikabubuti. Salamat po, Batang Panginoon. Maraming salamat po, Batang Panginoon. Alis, tabi kayo, alis. Lumayas kayo, alis. Tumabi kayo dyan. Anong ginagawa nyo? Iligpit nyo ang lahat ng ito at umalis kayo. Anong ginagawa nyo? Anong nangyayari dito? Ilayo nyo ang lahat ng ito. Bitawan nyo ang bigas ko. Bitiwan mo. Bitiwan nyo. Anong ginagawa nyo? Umalis ka. Layas. Ayos ah. Nagagawa nyo ng magnakaw ng harapan sa tanghaling tapat. Wala na ba kayong kinatatakutang batas? Ha ha ha. Batas. Ang batas ninyo sa Great Shia ay hindi uubra sa amin. Batas? Dito. Kami ang batas. Kapag humarang ka pa sa akin, bitiwan mo. Ngayon din ay tatapusin kita. Umalis ka sa daan. Naku, bakit sila nag-aaway? Lalaban ako sa inyo. Lintik, nangangahas ka pang lumaban? Wisit, sinaktan mo ako. Diyos ko. May isa na namang lasenggong dumating. Ngayon din ay parurusahan ko kayong dalawa para makita kung sino pa ang haharang, tapusin siya. Magiting naman dirigma, mag-ingat ka. Sige, galingan nyo. Magaling, napakahusay nyo. Napakahusay nyo, sige lang. Mukhang ang taong ito ay isang dating kawal. Sino ang nagkakagulo rito? Sino ang nag-uumpisa ng gulo rito? Bilis! Dalhin nyo ang 2 opisyal sa klinika. Ang lakas ng loob mong sakta ng mga sugo ng Rong. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang kalakas na loob? Kayong mga tauhan ko, dakpin nyo siya. Hinjing mo. Hindi mo siya pwedeng hulihin. Akala ko kung sino na, si ikalawang batang Panginoong Lulang pala. Nandito ako sa utos ni Grand Commandant upang asikasuhin ang mga sugo ng Shirong. Lalabanan mo ba ako? Ang mga taga-Sirong ay umaabuso sa ating Great Shia. Nananakit sila ng mga mamamayan. Ginagawa lang ni Mandirig Mangshi kung ano ang tama. Tinutulungan niya ang naaapi. Anong karapatan mong hulihin siya? Anong karapatan ko? Dahil ako ang itinalaga ng mahal na hari na maging top martial scholar. Dahil humarang ka, dakpin nyo na rin ang isang to. Sugod! Anong gagawin nyo? Bitiwan nyo ako. Bitiwan nyo ako. Walang silbing top martial scholar. Mga mapagpanggap na naghahanap lang ng papuri. Dahil sa mga taong tulad ninyo, katapusan na ng Great Shia. Katapusan na. Nagagawa mo pang magsalita ng ganyan? Dalhin siya at parusahan ng matindi. Bitiwan nyo sila. Wachaw? Ikaw na masamang babae, hindi pa kita hinahanap pero kusa ka na palang nagpunta rito. Lapastangan. Masyado kang mayabang. Isa ka lang namang alaga sa tabi ni prinsesa at nagagawa mo pang magmalaki. Kapag hindi ka tumigil sa iyong pambabastos, maghanda ka sa iyong parusa. Tingnan natin kung sinong mangangahas na galawin siya. Kahit pala ang kasama ni prinsesa ay nagagawa mong akitin. Anong kasama? Bilang isang opisyal, dapat kang mag-ingat sa sinasabi mo. Dahil baka ang dila mo ang magpahamak sa iyo. Tuturuan mo ako? Sino ka sa akala mo?
Isa ka lang namang taong umaasa sa babae para maging Xiaobay. Akala mo kung sino kang mahalaga. Masyado kang malinis magsalita, pero wala kang hiyang tao. Xiaobay, ang pakikipag-usap ng maayos sa ganitong tao ay walang saysay. Xiao. Xiaobay? Tinatawag mo ba ako? Aba, nagawa niyo pang mag-akitan sa harap ng maraming tao? Naglalandian kayo sa harap ko? Bagay talaga kayong dalawa na walang hiya. Nangahas kang insultuhin si Prime Minister? Tapos ka na. Ikaw si punong ministro. Ikaw ang punong ministro. Zhang Li, ibaba mo ang iyong armas. Huwag mong saktan ang mga mamamayan. Mali yata ang pagkakakilala ko sa iyo. Ngayon, maging ang punong ministro ay nakuha mo na rin sa iyong mga kamay. Tunay ngang wala kang delikadeza, walang hiya. Zhang Li. Mahal na punong ministro, huwag po kayong magpapalokos sa babaeng ito. Siya ay isang manggagamit, hindi marunong rumespeto sa sarili, hindi na mabilang kung ilang lalaki ang nakasama niya. Ang ganitong hamak at maduming babaeng taga-bukid, kung mananatili sa tabi nyo, ay dudungisan lamang ang inyong marangal na pagkatao. Masyado kang mapanghusga. Hinding-hindi ka magiging karapat-dapat para sa kanya. Pakawalan niyo sila. Kapag hindi pa kayo umalis, parurusahan ko kayong lahat. Kumanda kayo sa akin. Tingnan natin kung hanggang kailan kanila mapoprotektahan. Anong tinitingin-tingin nyo? Layas! Huachi, Nagbago na si Lu Shower. na-inspire lang din ako sa iyo. Dahil kahit isa kang babae, ay mayroon kang malakas na pagnanais na tulungan ang bansa. Bilang isang lalaki, hindi ako papayag na mapag-iwanan. Hay, sa mga nakaraang taon, ang karamihan sa mga pagkain sa Yuncheng ay napupunta lahat sa pondo ng militar. Ang mga mamamayan ay lubos na nahihirapan. Ako si Luer ay walang ibang maibibigay, kundi maraming pera, kaya ito na lamang ang magagawa ko para sa taong bayan. Sapat na ang ginagawa mo. Salamat sa papuri, punong ministro. Ikaw ang punong ministro? Ako nga. Ako po si Shi Yong, dating naglingkod bilang kapitan sa Yuncheng, nagpupugay po sa inyo. Mahal na punong ministro, mayroon po akong idudulog na kawalang katarungan, nakikiusap po akong tulungan niyo ako. Tumayo ka na. Sumama po ako sa paglipol ng mga tulisan sa bundok Panlong. Nawalan ako ng isang braso pero hindi ako binigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan. Ang buntis kong asawa ay nagtungo roon para hingin ang aking benepisyo, ngunit siya ay pinag-utos ng gwardiya na bugbugin ng husto dahilan upang mawala siya at ang aming anak. Sumasamo ako, punong ministro, kailangan ko ang inyong tulong. Pagnanakaw sa pondo ng militar at pagkitil sa buhay ng tao, sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin iyan? Ang makapangyarihan niyang ama, si Ginoong Sun. Kung hindi dahil sa proteksyon niya, paanong mangangahas si Sanze na makipagsabuatan sa mga kaaway? Mag-ingat ka. Katulad pa rin siya ng dati. Napakatapang. Ang galing niya. Sino ba siya? Watch out. Tumakas ka ng hindi nagpapaalam. Anong katwiran iyon? Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Wala na siya, nagpa siya siyang tapusin ang lahat. Mula sa Xirong? Sa harap, may nagbabantang kaaway mula sa Hilaga. Sa likod naman ay pinaliligiran tayo ng mga Shirong. Huachao, kailangan na nating bumalik agad sa Kapitolyo. Napakahusay. Ang galing talaga. Napakasigla talaga dito sa Kapitolyo. Siyempre naman po, ang probinsya natin hindi kayang pumantay dito. Sa hinaharap, ang anak ko ay magsisilbi na bilang opisyal dito sa Kapitolyo. Ang pamilya nating mga Qin ay magtatagumpay na, sa wakas. Magbabalik na ang dakilang prinsesa sa Kapitolyo. Huwag kayong humarang sa daan. Tumabi kayo. Tabi. Tabi. Bilis, alis na, bilis. Bakit sila nagyayabang? Ang anak ko ay ang nagwagi sa paligsahan at sa hinaharap pakakasalan niya ang prinsesa. May sakit yata sa utak?
Dakilang General, 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 General, Dakilang General, Dakilang General, Dakilang General, Dakilang General, Dakilang General. Dakilang General. Dakilang General. Siya ba talaga ang dakilang general? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Anak ko, huwag mong maliitin ang iyong sarili. Dahil sa mga mata ni Ama, hamak na mas magaling ka kaysa sa kanila. Tama po iyon. Huwag po kayong mag-alala, Ama. Dahil sa suporta ni Lord Grand Commandant sa akin sa darating na salo-salo bukas, siguradong magtatagumpay ako at aangat ang ating katayuan. Kaya maghanda na kayong magpahinga at magpakasaya sa buhay. Sige, maghihintay kami sa iyong tagumpay, anak. Tara na. Isang pamilya ng mga baliw. Tama ka? Lord Grand Commandant. Mag-usap na kayo. Ito na ba ang martial arts scholar na personal na pinili ng ating hari? Ikinagagalak ko kayong makilala. Ang karangalan ay nasa akin po. Nabalitaan ko na ang piging na ito para sa bansa ay magkasamang pinapangunahan ng martial arts scholar at ni Lord Grand Commandant. Tunay ngang kahanga-hanga ang kabataang ito. Dahil po ito sa tiwalang ibinigay ni Lord Grand Commandant, kung wala siya ay hindi ko magkakaroon ng pagkakataong ito na makapagsilbi sa ating mahal na hari. Napakababa naman ng iyong loob. Top Scholar Chin. Wala ka pang opisyal na posisyon sa gobyerno? Ngunit mayroon ka na agad ganitong pagkakataon, siguradong magiging maliwanag ang iyong kinabukasan, Top Scholar Chin. Sobra niyo naman po akong pinupuri. Bilang martial arts scholar, ang tanging hiling ko lang ay magkaroon ng munting posisyon sa tabi ni Dakilang General at magiging masaya na po ako. Dakilang General, sa taglay mong talento, kayang-kaya mong palitan ang kahit na sino rito, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Sino po ang taong iyon? Siya ang kapatid na lalaki ng hari sa iisang ina, ang Prince Rui. Prince Rui? Ang isa na noong 3 taong gulang pa lang ay ipinadala na sa Sirong bilang bihag. Dumating na ang prinsesa. Dumating na ang kagalang-galang na si Punong Ministro. Dumating na si Dakilang General. Maligayang pagdating po, Prinsesa. Tumayo na kayo. Masamang babae ka. Sa ganitong mahalagang okasyon ngayon, nagawa mo pang magpakita at maging bastos? Kung nandito ka, bakit hindi ako pwedeng pumunta? Inutusan ako ni Grand Commandant na mamuno sa handaan para sa mga sugo ng Sirong. Isang maruming babaeng tulad mo, ang lakas ng loob mong itulad ang sarili sa akin? Bibigyan kita ng isang pagkakataon? Umalis ka na agad? Kung hindi ay magbabayad ka sa ginawa mo. Walang hiya ka. Isang hamak na Ginoong Zhuang Yuan. Ang lakas ng loob mong magmalaki ng ganyan. Prinsesa, huwag po kayong magpapalinlang sa masamang babaeng ito. Ang babaeng ito ay nasa kampo na ng sundalo simula noong siya ay 15, naging parte ng serbisyo, at ang natutunan lang ay kung paano mangakit ng mga kalalakihan. Ngayon naman, bigla siyang naging hamak na tagapagsilbi sa kama ni Prime Minister. Ang maduming babaeng ito ay hindi nararapat na magpakita sa okasyon ngayong araw. Kinjing mo, sayang at hindi ka naging manunulat. Mukhang magaling kang gumawa ng kuwento. Manahimik ka. Ito ang unang beses na haharap ako sa mahal na hari. Hindi ko hahayaang sirain mo lang yon. Grand Commandant, ang babaeng ito ay nanghimasok sa piging ng bansa. Pakiusap po, parusahan siya ng mabigat upang magsilbing babala sa lahat. Napakatapang yata ng ating top martial scholar. Ang general ng mahal na hari ay basta-basta mo na lang gustong tapusin sa ginagawa mo, baka isipin ng iba na ang namumuno sa Great Xia at ang bagong pamilya na ang may-ari sa pangalang Qin. Kailan ko po sinabi ang ganyan? Hua Chao? Isa siyang general? Hindi ito maaari. Ang dakilang general ay malinaw na isang malakas at matikas na lalaki. Isa siyang babae. Paano mangyayari na siya ang general? Grand Commandant, magsalita ka naman. Ang lakas ng loob mo, Hua Chao. Ngayon, ay ang piging para sa pagtanggap ng mga sugo ng Sirong sa pagpapakita mo ng tunay mong pagkakakilanlan. Gusto mo bang ipaalam sa buong mundo na ang tinitingalang general ng Great Xia ay isang babae? Ang tinutukoy niyo ay si Hua Zhao. Ang dumating ngayon para dumalo sa piging ay ang tunay na kasintahan ni Prime Minister. Walang iba kundi si Hua Chao. Bakit hindi ko alam ito? Hindi pa huli para malaman mo ngayon. Mukhang kawili-wili ito. Ngayon ay isang mahalagang piging ng palasyo. Sa napaka-importanting okasyon na ito, hindi namin papayagang magkunwari ka at gumawa ng gulo rito. Ang ginawa niyang ito ay malinaw na may masamang intensyon.
Tama? Kung malalaman ito ng mga sugo ng bansa ng Shirong na ang General Genway ng Great Xia namin ay isa lamang babae, hindi ba't pagtatawanan tayo ng lahat? Mga kawal, paalisin ang baliw na babaeng ito sa loob ng palasyo. Subukan mo lang. Kailan pa? Sa aking si Dinastiyang Great Xia, nagsimulang mag-utos ang isang katulad ni Ginoong Sun. Mahal na Prinsipe Rui, ginagawa ko po ang lahat ng ito para sa kapakanan ng Great Xia. Ang babaeng ito ay hindi isang babaeng marunong sumunod sa mga alituntunin. Magdadala lamang siya ng kapahamakan kung mananatili rito. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng aking kasintahan para kay Grand Commandant ay magkaroon ng ganitong malaking maling akala. Nais ko ring tanungin ang punong ministro. Sa gitna ng ganito kaimportanteng piging, isang babaeng panggulo sa kaayusan ang isinama mo rito? Ano ba talaga ang iyong balak? Ang mahal na hari ay narito na. Pagpupugay po, mahal na hari. Isang mapagpalang pagbati sa inyong kadakilaan. Maaari na kayong tumayo. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa iyong ayos ngayong araw, dakilang general, tila ang ganda mo ay napakadikaraniwan. Mahal na hari, nagkakamali po kayo ng kinakausap. Ang pangalan ko po ay Hua Chao at hindi si Dakilang General. Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil kinuha ko ang iyong kapangyarihang militar at nawala ang lahat ng iyong mga nagawa? Ang Dakilang General po ay isang pangalan lamang. Ang tanging hinihiling ko lamang ay ang kapayapaan ng ating bansa at ang kaligtasan ng ating lupain. Magaling! Tunay ngang kahanga-hanga ang hangarin para sa kapayapaan at ang kaligtasan ng ating bayan. Dahil sa katapatan ni Dakilang General, mukhang ang aking mga opisyal ay tila nawalan na ng dangal at pag-uunawa. Mahal na hari. Maraming salamat sa iyong serbisyo, Grand Commandant. Pagkatapos ng pagtitipong ito, tiyak na bibigyan kita ng malaking pabuya. Sa inyong kadakilaan, hindi lamang ako ang dapat pasalamatan dito. Salamat sa tulong ng nagwagi sa martial arts na laging nakaalalay sa mga panauhin, kaya nagkaroon ako ng sapat na oras para maihanda ang ating pambansang pagdiriwang. Ikaw ba? Ang mapapangasawa ni Dakilang General? Opo, mahal na hari. Isa ka lamang hamak na kawal. Paano mo naging karapat-dapat ang aking si Dakilang General? Sa katunayan, dapat sana kitang bigyan ng mataas na ranggo. Ngunit ano nga ba ang dapat na ibigay sa iyo? Hayaan niyo siyang hirangin bilang first-class mark sub ng tapat at matapang. Maraming salamat po sa inyong... Sandali lamang. General, sa tingin mo ba ay masyadong mababa ang titulong ibinigay sa iyo? Mahal na hari, ang kasunduan namin sa kasal ni Top Scholar Kin ay matagal nang kinansela at malinaw rin niyang sinabi na ayaw na niya akong magkaroon ng anumang kaugnayan sa kanya. Kaya naman, wag na nating dagdagan ang kanyang mga alalahanin. Hindi totoo yan. Hua Chao, naimpluwensyahan lamang ako ng panunulsol ng masamang babaeng si Hualing kaya nakipaghiwalay ako sa iyo. Kung wala ang panunulsol niya, ang hindi ko pagkakaintindihan sa iyo ay hindi lalalim ng ganito. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Matalino kang tao. Dapat mong malaman na ang natapon na tubig ay hindi na maibabalik. Isa kang babae, pero nagkunwari kang lalaki para makasama sa kampo ng militar at nanatili ka doon ng 10 taon, hindi maiiwasang mag-isip ng kung ano-ano ang mga tao. Nagawa ko lang din ang pagkakamaling nagagawa ng karamihang lalaki. Alam ng malinis ang totoo at ang masama ay mananatiling masama. Isang tanong lang ang itatanong ko sa iyo. Kung ako ay si Hua Chao lang, hihingi ka pa rin ba ng tawad sa akin? Ako. Ang taong gaya mo na walang dangal ay wala pa sa isang kalingkingan ni Prime Minister. Hua Chao, bakit mo ba siya pinili noon? Siguro dahil sa ilang sandali, parang nagpapaalala siya ng isang dating kakilala. Hua Chao, patawad. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay pakakasalan kita sa pinakamarbavya na paraan at may kasamang malaking selebrasyon. Huli na ang lahat para magbago ka. Ang isang basura na tulad mo, hindi man lang karapat-dapat na humawak sa sapatos ni Hua Chao. Ngayon ay naiintindihan ko na. Kinjing mo. Hindi mo ba alam kung saan nanggaling ang iyong top martial scholar? Naglakas loob ka na tratuhin siya ng ganyan. Mga kawal. Opo. Ikaladkad siya palabas, alisin ang kanyang titulo, at ipatapon siya sa lingnan. Ilayo niyo siya sa paningin ko, tanggalan ng titulo, at itapon sa lingnan. Mahal na hari, nagkasala po ako. Patawarin niyo po ako. Alam ko na pong nagkamali ako. Paumanhin po, mahal na hari. Narito na po sa labas ang mga sugo ng Shirong. Bakit hindi niyo muna tapusin ang pagdiriwang bago siya parusahan? Sige na nga. Ilabas muna siya. Hua Chao, iligtas mo ako! Tulungan mo ako! Ang kasalanan ng tadhana ay mapapatawad pa, ngunit ang kasalanang gawa ng tao ay walang kapatawaran. Ang pagdiriwang ay formal na magsisimula na. Papasukin ng mga opisyal mula sa bansa ng Sirong.
Nagbibigay pugay sa mahal na hari. Nagbibigay pugay sa mahal na hari. Lapastangan, bakit hindi kayo lumuluhod sa harap ng ating hari? Ang aming sirong ay itinatag ng langit, at kami ay nasa itaas ng lahat. Wala kaming gawin na lumuhod sa mga emperador ng ibang bansa. Walang galang. Ang aming Gracia ay isang dakilang imperyo sa loob ng 5 kontinente at 10 rehiyon. Ang Gracia ang pinakamataas sa lahat. Kayong mga barbaro ay nangangahas na magsalita ng ganyan at hamakin ang ating hari. Hayaan nyo na. Isang grupo lang naman sila ng mga barbaro. Anong malay nila sa mga patakaran? Magsiupo na kayo. Mga sugo ng bansa ng Sirong, maaari na kayong maupo. Huwag magmadali. Ipinadala kaming dalawa ng aming hari. Ang una ay upang batiin ang hari sa kanyang kaarawan, at para dito, naghanda ang aming hari para sa Emperador Xia ng ilang mga regalo. Ipasok ang mga yan! Sky-shaking thunder? Divine arm crossbow? Chainmail armor? Ano? Ang mga ito ay pag-aari ng ating Prime Minister na pinaghirapan nating mabuti mula sa ating magagaling na panday sa loob ng 10 taon upang mabuo ang mga sandatang iyan. Paano nyo iyan nakuha? Posible kaya na may taksil sa loob ng Great Xia? Para sa ikalawang bagay, sa pagitan ng ating dalawang bansa, tapos na ang 20 taong tigil putukan. Kung gusto ng Emperador Xia na manatili ang kapayapaan at ang tahimik na pamumuhay, kung gayon, magbigay kayo ng karagdagang 10 lungsod para sa aming sirong at baka kaming sirong ay bigyan pa kayo ng 10 taon para makabawi. Huwag ninyong isipin na dahil lang ninakaw nyo ang aming mga armas, ay matatakot na sa inyo ang Great Xia. Nariyan ang ating general para protektahan ang Great Xia. Kilala ang kanyang tapang sa bawat sulok ng lupain. Kung hindi kayo kontento, humanda kayong lumaban. Dahil lang sa kanya? Dahil sa isang babae? Talaga bang sa Great Xia ay wala na ba talagang ibang lalaki? Isang napakalaking kaharian. Pero wala man lang isang mahusay na mandirigma. Kayo na mga matatangkad na lalaki, pero wala pa kayong binatbat sa isang babae. Nakakatawa talaga kayo. Nagtatago lang sa likod ng isang babae para lang mabuhay. Ang ganitong Great Xia ay napakahina. Masyado kayong mayabang? Hindi ba kayo natatakot na sugurin kayo ng aming mga hukbo at durugin ang inyong sirong? Baka nakakalimutan nyo, 20 taon na ang nakakaraan kung sino ang sumugod sa inyong kabisera na nagpuwersa sa matandang hari na tumakas at magbigay ng 10 lungsod para sa aming sirong at nagbigay pa ng isang bihag para lang hindi maubos ang inyong lahi. Manahimik ka. Aba, ang walang kwentang bihag. Kailangang aminin na mabuti ang pag-aalaga sa Great Xia. Kung makikita ka ng hari, siguradong hindi ka na niya makikilala na ikaw ang dati niyang alagang tuta sa kulungan ng aso. Humanda ka. Sakto, oras na para pagbayarin kayo sa lahat. Protektahan ang emperador. Bilis. Lapastangan na Emperador. Xiaobei. Pangalawang kapatid. Gusto niya tayong patahimikin. Labanan natin siya hanggang dulo. Xiaobei. Ang plano ng mga sandata ni General Xie. Ikaw pala ang may gawa. Imposible. Hindi iyan gagawin ni Hua Chao. Lumaban si dakilang General sa Xirong at malaki ang kanyang naitulong, kaya't hinding-hindi niya magagawa ang bagay na ito. Sana ay masuri niyo po itong mabuti, mahal na emperador. Kung hindi siya, sino pa? Mukhang tama nga ang sinabi ni Qin Jingmo punong ministro. Mukhang nahulog na nga kayo sa patibong ng mapanuksong babaeng iyan. Nilapitan ka lang niya dahil lang sa plano ng mga sandatang ito. San Kuo, huwag kang basta-basta manira ng puri. Maraming sakripisyo si Hua Chao para sa ating bansa at marami siyang nagawa, kaya wala kang karapatang paratangan siya ng ganyan. Isa itong mahusay na pana. Base sa pagkakayari nito, siguradong gawa ito ng mga bihasang manggagawa ng Great Xia. Kahit may plano ka ng mga sandata, kung wala kang sapat na galing sa paggawa, hindi mo ito mabubuo ng ganito. Ibig niyo po bang sabihin? Naninakaw lang ang mga ito ng mga taga-Shirong mula rito sa Great Xia? Punong ministro, kung patuloy mo pang poprotektahan ng traidor na ito, pasensya na, pero hindi na kita rerespetuhin. May matibay akong basihan sa mga sinasabi ko. Ilabas ang taong iyan. Ikaw! Ako si Hualing, nagbibigay pugay sa mahal na hari. Ikaw, Leon, kilala mo ba ang babaeng ito? sa mahal na Brother Emperor. Nagpanggap ang babaeng ito bilang kapatid ng bida nating general. Pero matapos ko siyang mabuko ay bigla na siyang nawala.
Hindi ko inaasahan na mapupunta pala siya sa mga kamay ni San Kuo. Mahal na hari, palagi po akong nag-aalala sa kaligtasan ng ating bansa. Dahil naramdaman kong may mali sa sitwasyong iyon, ipinadala ko muna siya sa kulungan at hindi ko inakala na may matutuklasan kaming isang malaking sikreto. Hualing, lahat ng iyong nalalaman, isalaysay mo ng buong buo sa mahal na hari. Mahal na hari, ang aking kuya ay ang naging kapatid sa sumpa ni Hua Chao, si Giron General ng kampong Xuanjia Hua Hongchang. Siya ba yung nagbuwis ng buhay? Ang matapat na general na si Hua Hongchang na pinarusahan ng napakaraming pana. Siya nga po. Ang kuya ko at ang masamang taong ito ay parehong galing sa Xuanjia Camp. Sa tulong ng aking kuya, mabilis na na-promote ang masamang taong ito hanggang sa naging ganap na general. Pero silang dalawa na dati ay sobrang lapit sa isa't isa ay hindi maintindihan kung bakit nagkaalitan. Ang kuya ko pa ay biglang nakulong sa kampo ng kaaway hanggang sa wala na siya para sa bayan. Hanggang sa makita ko sa mga naiwan ng aking kuya, ang liham na ito. Lumalabas na si Hua Chao ay lihim palang nakikipag-ugnayan sa Sirong. Ang mapa ng ating depensa ay patago niyang ibinibigay sa bansang kaaway. Noong nalaman ito ng kuya ko, gumawa siya ng paraan para tapusin ang buhay ng aking kuya. Sana ay parusahan po ng husto ang trader na ito upang makamit ang katarungan para sa aking kuya. Hua Chao, ang lakas din ng loob mo. Brother Emperor, wag po kayong makikinig sa mga pinagsasabi niya. Isa lang siyang sinungaling. Tingnan mo ito. Hindi ba't sulat kamay mo ito? Opo, Hindi ito maaari. May sasabihin ka pa? wala na po akong masasabi pa. Mga kawal. Dahil sa pagtatraidor ni Hua Chao sa bayan at sa sapat na ebidensya, itapon siya sa bilangguan. Mahal na hari, hinding-hindi magagawa ni Hua Chao ang ganun. Pakiusap, imbestigahan niyo po itong mabuti. Xiaobay, Punong ministro. Punong ministro. Punong ministro. Hua Chao, Mahal na prinsesa, maligayang pagdating po. Umalis kayo sa daan ko. Mahal na prinsesa, mag-ingat po kayo. Ang rebelde na iyan ay napakagaling sa martial arts. Hua Chao, narito ako para iligtas ka. kamusta na si Suyibay? May lason ang palaso, at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising ang punong ministro. Ang pinaka-importanteng kailangang gawin ngayon ay ang iligtas ka muna palabas dito. Lean, makinig ka sa akin. Mayroon akong sariling paraan para makatakas. Si Suyibay ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Maghihintay ako sa iyo. Dahil nandyan na po kayo sa labas, bakit hindi kayo pumasok para tayo ay mag-usap? Tuloy po kayo, mahal na prinsipe. Gaya ng inaasahan kay dakilang general, napakatalas nga ng iyong pakiramdam. Hindi ito matatapatan kay Prinsipe Rui. Habang nakatutok ang atensyon sa isa, mayroon palang naghihintay sa likuran. Napakagandang plano. Alam mo na noon pa na ako ito? Noong araw na nasa loob tayo ng palasyo, sinadya akong itulak ng prinsipe para mabigyan ng pagkakataon si Tulu na umatake. Kung ang plano ng prinsipe ay para tapusin ang hari, maiintindihan ko pa iyon. Dalawang magkapatid sa iisang ina, ang isa ay naging bihag at ang isa naman ay naging emperador. Kahit sino ay magtatanim ng sama ng loob. Ngunit ang nakakatakot ay ang pagpapanggap at pagpapalit ng pagkatao para makuha ang posisyon ng iba. Tama ba ang sinasabi ko, pangalawang prinsipe ng Sirong? Napakahusay mo, dakilang general. Kahanga-hanga ka talaga, Hua Chao. Paanong nagkaroon ng babaeng katulad mo sa mundong ito? Hayaan mong ipakilala kong muli ang aking sarili. Ako si Prinsipe, pangalawang prinsipe ng Sirong, Yelu Chenghui. Pinalitan ko ang pagkatao ni Zhao Changgong at nagmanman sa Great Xia ng halos 10 taon. Ikaw pa lang ang unang taong nakatuklas sa tunay kong pagkatao. Interesado akong malaman, paano mo ako nakilala? Mahal na Prinsipe Rui, 3 taong gulang pa lang ay pumasok na kayo sa Shirong bilang bihag at noong 13 taon lang kayo muling nakabalik sa Great Xia. Dagdag pa na may saksi ang inyong yaya. Natural na walang magdududa sa inyo. Hindi naman tayo kailanman nagkakilala, kaya paano kita makikilala? Pero sa lungsod ng yun, ang tauhang nagtangkang tumapos kay Shiyong, sa isang galaw pa lang, nakilala ko na siya ang iyong sariling bantay. Bilang prinsipe ng Great Xia, bakit kayo gagamit ng tao mula sa Shirong bilang lingkod? Matalino. Ang mga hangal na makaluma sa Great Xia, hinayaan lang nilang masayang ang isang hiyas na tulad mo. Bakit hindi mo sila iwan na parang lumang gamit?
at pumanig sa akin. Hindi lang bilang general, maaari ka ring maging asawa ng prinsipe. Mahal na prinsipe, huwag po ninyong gagawin iyan. Ang bastos na babaeng iyan, paano siya magiging karapat-dapat na maging asawa ng prinsipe? Handa kong ialay ang buong kaharian. Handa ka bang maging tapat sa Sirong? Salamat po sa inyong paghanga. Pero ang bawat bahagi ng pagkatao ni Hua Chao ay binuo sa Great Xia. Maliban na lang kung isa-isa itong huhubarin at bubuuing muli. Pero kung mangyayari iyon, siya pa rin ba ang Hua Chao na hinahangad ninyo? Napakawalang galang. Wala kang utang na loob. Ang mapansin ka ng ating mahal na prinsipe ay isang malaking suwerte para sa iyo. Ang babaeng katulad mo ay walang karapatan kahit na maging isang simpleng alipin lang ng mahal na prinsipe. Nagtataka lang ako. Si Jinoong San ay mamamayan ng Great Xia. Bakit sunod-sunuran ka sa Xirong? Ang matalinong tao ay laging pumapanig sa mas malakas? Paano mo mauunawaan iyon? Mahal na prinsipe, ang babaeng ito ay malaking hadlang sa Xirong? Para sa ating plano, hinding-hindi mo siya dapat hayaang mabuhay pa. Sayang at kailangan na kitang tapusin. Dahil sa talino ni Suyibay at sa galing sa pakikipaglaban ni Hua Chao, kung hindi kayong dalawa mawawala, hindi kailanman maghahari ang Sirong sa buong lupain. Si Hua Chao ay nagtraidor sa bayan at nanakit ng mga inosente. Bukas ng tanghaling tapat, parusahan siya. Pinangangasiwaan ito ng isang mataas na opisyal. Sino ang taong iyon? At bakit napaka-importante ng kaganapang ito? Babae pa pala siya. Anong klaseng kasalanan kaya ang ginawa niya? Hua Chao. Chower. 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 Chower? Chower? Hua Chao, dumating din ang araw na ito para sa iyo? Lumuhod ka. Kriminal na si Hua Chao, lumuhod ka. Ang buong buhay kong si Hua Chao ay naging marangal. Tatanggapin ko ang parusa ng nakatayo. Hinding-hindi ako luluhod. Sige. Parayanin ang mga tauhan at baliin ang mga binti niya. Tingnan natin kung hindi pa siya luluhod. Wala kang silbi. Hua Chao, alam kong magaling ka sa pakikipaglaban, pero mula noon pa man, kapag ang hari ang nag-utos, wala kang magagawa kundi sumunod. Ngayong araw, wala ka nang kawala. Chower. Chower? Chower. Anong ginagawa nyo? Chower. Ama, Mawalang galang na po. Mahal na opisyal. Anong kasalanan ang ginawa ng anak ko? Ang General Genway na si Hua Chao ay nagpanggap na lalaki, nagsinungaling sa hari, nakipag-alyansa sa mga kaaway, puminsala sa mga tapat na lingkod at naging panganib sa bayan. Tatandaan ang kanyang mga kasalanan at parurusahan sa harap ng madla. Hindi maaari. Chower? Anong ginagawa nyo? Chower? Chower. Paano naging babae ang general? Chower. Isang babae si dakilang general. Paano ito nangyari? Kalokohan lang yan. Paano magiging isang babae si dakilang general? Hua Chao, matinding panlilinlang ang ginawa mo sa mga mamamayan ng Daxia. Mga kababayan, itinago ng babaeng ito ang kanyang pagkatao upang makapasok sa hukbo ng mahigit 10 taon. Gumamit siya ng maruruming taktika. Para lang maabot ang posisyon ni dakilang general, talagang mapanlinlang siya, karapat-dapat lang siyang parusahan. Ang taong tulad niya, kahit papagbayarin ng paulit-ulit, hindi pa rin sapat iyon sa laki ng galit namin. Mabuti pang mawala kaysa hiyain kami ng ganito. Ang anak kong si Hua Chao, bagaman siya ay babae, bata pa lang ay sanay na sa pakikipaglaban. Punong-puno siya ng tapang na hinding-hindi matatalo ng kahit sinong lalaki. Ang anak kong si Hua Chao ay nagdala ng kapayapaan sa bansa. Ibinuhos niya ang lahat para sa bayan at hindi ito mabubura ng isang salita mula sa isang masamang opisyal na tulad mo. Tama siya. Totoo iyon. Tama ang sinabi mo. Tama iyan. Totoo ang sinasabi niya. Oo, tama iyan. Ano naman kung babae siya? May pagmamahal din sa bayan ng mga kababaihan. Oo nga. Kung hindi dahil sa pagiging magiting ni dakilang general at ang kanyang talino sa pakikipagdigma, matagal na sana kaming wala sa mundong ito. Tama. Oo, tama iyan. Totoo. Tama lang. Tama. Si Hua Chao ay nagpanggap na lalaki upang pumalit sa ama sa digmaan. Iyan ay katapatan. Mayroon siyang busilak na puso at naglingkod ng tapat. Ito ay katapatan. Ang isang taong may ganitong katapatan ay dapat maging huwaran nating lahat. Siya rin ang karapat-dapat na ituring na Diyos ng digmaan. Tama. Ano naman kung isa siyang babae? Siya pa rin at magpakailanman ng Diyos ng digmaan sa aming mga puso. Oo, tama iyan. Tama ka, tama. Oo, tama, tama. Totoong totoo iyan. Mga hangal. Nakipagsabuatan si Hua Chao sa mga kaaway. Ibinenta niya ang ating mga plano at nanakit ng mga tapat na tao. Sadya pa niyang nilapitan ang punong ministro. Ang isang taksil na, tulad niya, ay hindi kailanman karapat-dapat na maging Diyos ng digmaan ng Daxia. Kasalanungalingan.
Lilitaw din ang katotohanan. Ang anak ko ay tapat sa hari at sa bayan. Paano niya magagawa ang ganyang mga bagay? Chower, may matibay na ebidensya, wala ka nang magagawang palusot. Hua Chao, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Madaling gumawa ng paratang kung gusto nyo lang akong ipahamak. Malapit na ang oras ng pagpaparusa, sana ay nagtagumpay na ang kamahalan sa kabilang dako. Mahal na prinsipe, Tapusin sila. Mamahal na hari, may masamang nangyari. Sumalakay si Prinsipe Rui at ang kanyang mga sundalo sa pinto ng palasyo. Traidor. Ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Naku, mahal na prinsesa-prinses, huwag na po kayong makigulo. Walang malay si Prime Minister sa ngayon, si dakilang general naman ay dinala na sa parusahan at malapit na itong matapos. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mahal na hari, kailangan na nating tumakas para mabuhay. Ang tumakbo ng hindi lumalaban at talikuran ang mga mamamayan ng Great Xia ay hindi gawain ni Pamilyang Zhao. Habang may buhay, ay may pag-asa, may pagkakataon pa po tayong bumawi. Lean, dalhin mo ang utos na ito kay Hua Chao. Aking kapatid, sinisiguro ko na ililigtas ko ang general bago mag-alas 12 ng tanghali. Wang Jinzhong, narito po ako. Dalhin mo si Princess sa sikretong daan para makaalis. Masusunod po. Mahal na hari, antayin mo ang pagbabalik ko para iligtas ka. Princess, bilisan nyo. Mahal na hari. Nakaalis na ba siya? Opo, nakaalis na. Mahal na hari, narito pa po ako. Saan man tayo mapunta, sasama ako sa inyo hanggang sa huli. Ha. Mabuti. Mahal na hari, komportable pa ba ang pagkakaupo mo sa trono? Chao Sa laban sa Banyangpo, ang dakilang general ay namuno ng 800 kawal papasok sa kampo ng kalaban at sinunog ang kanilang mga kampo. Sa laban naman sa Yanmenguan, kinubkob ng 300,000 sundalo ng Hilaga ang lungsod. Ang dakilang general ay tinanggap ang mahirap na misyon upang iligtas tayo sa kapahamakan. At sa laban sa Bundok Helan, naipit ang dakilang general sa teritoryo ng mga kalaban kasama ang kanyang matatapang na tauhan. Nakipaglaban siya para makatakas at tinamaan siya ng maraming palaso. Pagkatapos sasabihin niyo sa akin na isa siyang traidor na kumakampi sa kalaban. Ako, si Shiyong, ay hinding-hindi maniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Tama, huwag maniwala. Hindi kami naniniwala. Hindi. Hindi ako naniniwala sa kanila. Hindi talaga kami maniniwala. Kahit kailan ay hinding-hindi kami maniniwala. Ano, mag-aaklas ba kayo? Ako si Hua Chao, na higit 10 taon nang nakikipaglaban. Wala akong ikinakahiya sa langit. Wala akong ikinakahiya sa lupa. Wala akong ikinakahiya sa aking mga kasama at malinis ang aking konsensya. Mayabang ka pa rin kahit na malapit ka na mawala? Nasaan ang magpaparusa? Narito po, ipagtupad na ang parusa. Ang dakilang general. Chower. Pakawalan ang dakilang general? Pakawalan niyo ang dakilang general. Iwanan niyo ang dakilang general? Pakawalan niyo siya. Pakawalan niyo ang general. Huwag niyo siyang hawakan. Pakawalan niyo siya. Bitawan niyo siya. Hua Chao, kailangan mo akong hintayin. Palayain ang dakilang general. Palayain niyo siya. Ipatupad na agad ang parusa. Chower. Pakawalan niyo siya. Tabi kayo. Bitawan ang dakilang general. General, pasensya na po. Palayain niyo na siya. Walang kasalanan ng general. Iligtas ang dakilang general. Palayain niyo ang general. Ipaubaya na ang general sa amin. Palayain niyo siya. Bitawan ang general. Hua Chao, Ang laking kalapastangan, magparito kayo, protektahan ang mahal na hari.
Zhao Changgong, balak mo bang magtaksil? Protektahan ang mahal na hari. Mahal na kapatid, maayos pa ba ang pagkakaupo mo sa trono? Dapat ba kitang tawaging pangalawang prinsipe ng Shirong? Ha? Masyado pala kitang minaliit. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat para malaman mo iyan. Ang iyong mga pinagkakatiwalaang tauhan ay tinapos ko na. Kahit na anong milagro pa ang dumating, wala na itong remedyo. Yelu Chenghui, para sa araw na ito, nagkunwari ka bilang sinakababatang kapatid. 10 taon kang nagtago sa Great Xia. Talagang nagpakahirap ka sa pagpaplano. Mabuti at alam mo, bakit hindi ka pa bumaba sa trono at yumuko bilang alipin? Ang gugwardya ng Yuncheng na si Sanze, ang vice-ministro ng digmaan na si Liu Su, ang ministro ng seremonya na si Li Lu, at pati ang pinakamataas na general ng Great Xia, ay naging mga kasangkapan ng Shirong. Ang inyong mga pakana ay hindi ko nahulaan, ngunit pinili ko pa ring magtiwala sa ating relasyon bilang pinuno at tauhan, at bilang magkakapatid. Pero kayo, nais niyo pa ring maghimagsik? Napakasayang. Anong sayang? Mahal na prinsipe, huwag kayong makikinig sa mga pananakot niya. Ngayon, ang dakilang general na si Hua Chao ay naparusahan na. Si punong ministrong Su Yibay naman ay walang malay dahil sa lason. Sa pagkakataong ito, sino pa ang makapagliligtas sa kanila? Huling pagpupumiglas na lang nila ito. Ang Qianji drink ninyong mga taga-Shirong ay talagang mahusay, kaya nitong patulugin ng isang tao ng tuluyan. Pero paano nyo nasabing wala na talaga si Su Yibay? Hindi ba siya nalason? Dapat tayong magpasalamat kay pangalawang prinsipe sa pagtitimpi niya. Paano mo naga? Paanong hindi ako nalason, di ba? Nakalimutan nyo na yata kung sino ang nakatuklas sa chainmail armor. Nung tinamaan ka ng pana nung isang araw, pagpapanggap lang iyon? Nagpanggap ka lang na natamaan ng pana at bumagsak? Bakit? Kung ang mahal na prinsipe ay pwedeng umarte, hindi ko ba pwedeng gawin yon? Napakagaling mo, Su Yibay. Totoo ngang sa loob ng 1,000 taon, ikaw ang pinakabatang punong ministro, isang henyong strategist at may pambihirang talino. Ngayong ganito, bakit ka nauwi sa ganitong kalagayan? Tama ang sinabi ng mahal na prinsipe. Sa pagkakataong ito, para na lamang silang mga hayop na nakulong. Kung sa talino at galing naman sa laban, wala siyang binatbat sa mahal na prinsipe. Totoo yan. Kahit kailan, hindi ko nagustuhan ang kaniyang mapagpanggap na ugali. Mukha lang siyang malakas, pero wala naman siyang kwenta. Su Yibay, sumuko ka na ng maayos ngayon at baka hayaan ka pa ng mahal na prinsipe na umalis ng payapa. Dahil sa mga pesteng katulad ninyo na sumisira sa gobyerno, paano magiging mapayapa ang ating Great Xia? Ang katarungan ay nasa akin. Ito ang nakatadhana. Su Yibay, tinuturing kita bilang isang pambihirang henyo. Binigyan ko dati si Hua Chao ng pagkakataong sumunod sa akin. Ngayon ay tatanungin din kita ng isa pang beses. Handa ka bang maglingkod sa Xirong? Pangako ko sa iyo ang mataas na posisyon at kayamanan at sa darating na panahon, ang aking mga anak ay rerespetuhin ka bilang si Yafu. Napakaganda ngang alok. Subalit, ang bawat patak ng dugo ko ay galing sa Great Xia at ang aking kaluluwa ay sa Great Xia din nabuo. Habang ako ay nabubuhay, Su Yibay ay mananatiling tapat sa bayan. Ang bawat bahagi ng pagkatao ni Hua Chao ay gawa ng Great Xia. Maliban na lang kung bubunutin mo ang lahat at muling bubuuin ang bawat isa. Kung mangyayari iyon, ito pa ba ang Hua Chao na hinahanap ng mahal na prinsipe? Hump, Su Yibay, napakagago mo talaga. Ngayong wala rito si Hua Chao, isa ka lang namang mahinang manunulat. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Tapos ka na. Sinong nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na hawakan ang taong pagmamay-ari ko? Lakas kayong loob na galawin ang mga tao ko. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang tapang? Hindi ka ba nawala? Hanggat hindi natatanggal ang mga lumalaban sa Great Xia, hindi ako mawawala ng ganoon lang. Imposible ito. Lumipas na ang takdang oras. Dapat ay wala ka na sa mundong ito. Nasaan ang ama ko? Siya ba? Matagal na siyang nagbayad sa ilalim ng aking baril. Ikaw, tinapos mo siya? Ang mga traidor na katulad niya ay dapat lang parusahan. Alangan namang itago ko pa siya rito. Ang lahat ng ito ay sabuatan nyo lang. Isa lang pala itong palabas. Hindi iyan tatalo sa katalinuhan ni pangalawang prinsipe. Hindi ko akalain na naghanda pala ng ganito kalaking plano si Xirong. 10 taon nang nagtatago si Yelu Chenghui at hindi natin alam kung gaano nakarami ang mga kakampi niya sa palasyo.
Kung hindi natin sila mauubos lahat ngayon, siguradong magdadala ito ng malaking gulo sa hinaharap. May naisip ka na bang paraan? Sa pagbabalik natin sa kabisera, kailangan ko na makipagtulungan ka sa akin sa gagawin nating palabas. Dahalian nyo, protektahan ang mahal na hari. Tama ang sinabi ni Chinjing mo. Punong ministro, totoo ngang nabulag ka ng mapanlinlang na babaeng ito. Lumapit siya sa iyo para lang sa blueprint ng mga armas na ito. Mga kawal, traidor sa bayan si Hua Chao. Chao. At malinaw ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, dalhin na siya agad sa piitan ng mga kriminal. Pasensya na at nadamay ka rito. Sige, napakahusay. Ang pagkakaisa ninyong dalawa, hindi ko man lang nahalata. Pero sa paligid ng bitayan, naglagay ako ng napakaraming sundalo. Paano ka pa nakatakas? Pagdating sa talino, hindi ako papantay kay Prime Minister. Pagdating naman sa diskarte, hindi ako papantay kay pangalawang prinsipe. Pero pagdating sa sining ng pakikipagdigma, ako ang pinakamahusay. Karatista, bilisan nyo na at parusahan na iyan. Chower! Bitawan niyo si Dakilang General. Chower! Pakawalan niyo si Dakilang General. Dakilang General, pasensya na. Bitawan niyo si Dakilang General, pakawalan si Dakilang General, palayain si Dakilang General. Bitawan niyo si Dakilang General. General, si Dakilang General. General. Hua Dakilang Chao. General. General. Lakas ng loob niyong sumugod, huliin niyo silang lahat. Mga kawal ng kampo ng Xuanjia, nagbibigay pugay kay Dakilang General? Tumayo na kayo. Sa utos ng ating general, ang kampo ng Xuanjia at ang lahat ng kawal ay nagabang sa silangan, timog at hilaga. Pagkapasok ng tropa ng Sirong, pinalibutan namin sila at sa loob lang ng 15 minuto, naubos namin silang lahat. Mabuti, mukhang nakahanda ka na talaga. Maligayang pagbabalik, Dakilang General. Maligayang pagbabalik, Dakilang General. Amang, Inang, ako ay nagkasala. Hinayaan ko po kayong matakot ng dahil sa akin. Tumayo ka na muna, Chower. Napakagaling mo talaga. Amang, Inang, may mahahalaga pa po akong dapat gawin. Pagsisilbihan ko po kayo pagbalik ko. Sige. Dakilang General. Dakilang General. Dakilang General. Mga kawal, sumunod kayo sa akin sa palasyo at parusahan ng mga traidor. Sugod! 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 Dakilang General. Dakilang General. Sugod! Kung ganoon, ngayon ba ay para na akong isang bihag na wala ng takas? Maari mong sabihin iyan. Maligayang pagdating sa iyong huling hantungan, mahal na prinsipe. Ha. Talagang dinurog mo ang kalooban ko. Gayunpaman, hindi ako lugi na natalo mo. Kung magkakaroon man ng susunod na buhay, sana ay magpanig na tayo. Changgong! Magkapatid pa rin tayo sa susunod na buhay. Changgong. Si Sanze, na bantay ng Yuncheng, si Liu Su, na opisyal ng militar, at ang menteri ng mga seremonya, na si Lilu, ay nakiisa sa mga masasamang grupo, nakipagtulungan sa mga banyaga, kaya dapat silang parusahan agad, at lipulin ang buong angkan nila. Mahal na hari, patawad po. Mahal na Maawa hari. po kayo. Patawad po, mahal na hari. Mahal na po hari. kayo. Mahal na hari. Patawarin niyo po kami. Dahil sa tulong ng mahal na prinsesa, itinatalaga siya bilang tagapagtanggol na nakatatandang prinsesa at tatanggap ng buwis mula sa 10,000 pamilya. Salamat po, mahal na hari. Sa pagtatapos sa mga taksil na ito at pagpuksa sa mga espiya ng Sirong, malaki ang naging bahagi ng punong ministro at ng general. Ngunit ang isa ay pinununa ng mga sibil na opisyal at ang isa ay pinununa ng sandatahang lakas. Paano ko pa kayo gagantimpalaan? Mahal kong kapatid, ipakasal mo na lang silang dalawa. Ito ba talaga ang nais ninyong dalawa?
Ako po na si Suibay ay matagal nang humahanga sa general. Sana ay pahintulutan ito ng mahal na hari. Pero, mayroon ka bang reklamo? mahal na hari, ang general at ang punong ministro ay tapat at masigasig sa kanilang tungkulin at kitang-kita po iyon ng lahat. Subalit ang katapatan ay nasusubok sa tagal ng panahon at ang tunay na intensyon ay nakikita sa huli. Masyadong malakas ang kanilang kapangyarihan. Ang lahat ng mga iskolar at kawal sa mundo ay sa kanila sumusunod. Kapag nagsama silang dalawa, baka balang araw ay magtangka silang mag-alsa. At kung mangyari iyon, ang inyong kaharian ay malalagay sa panganib. Ano ang masasabi ninyong dalawa rito? Handa po akong magbitiw bilang punong ministro at hinding-hindi na babalik sa palasyo. Tingnan mo ang iyong sarili. Ikaw pa ba ang Suibay na dating puno ng sigla at may matatayog na pangarap? Nakalimutan mo na ba ang layunin mong maglingkod ng may prinsipyo para sa kapakanan ng mga mamamayan? May mga bagay na sadyang mangyayari, gaya ng pag-aasawa na hindi mapipigilan. Hindi ito dapat ipinagkakait. Sa kampo mo ba natutunan ng mga iyan? Mahal na hari, handa po akong habambuhay na bantayan ang hangganan upang walang kaaway na makatapak sa lupain ng Daksha. Sana po ay payagan niyo kaming maging mag-asawa. Pahintulutan po sana kami ng mahal na hari. Pati ang tawagan niyo ay nagbago na. Ano pa ba ang magagawa ko? Kung mayroon kayong oras, bumalik kayo rito at bisitahin ako. Magaling. 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 Napakagaling, ang galing talaga. Dakilang general. Dakilang general. Mahusay po. Dakilang general. Dakilang general. Dakilang general po. Nagpapaabot ng pagbati ang mahal na hari kay Dakilang General sa kaniyang kasal sa punong ministro bilang dagdag regalo para kay Dakilang General. Binabati po ng Empress Dowager si Dakilang General para sa kasal sa punong ministro. Handog po ang dagdag na regalo kay Dakilang General. Pagbati mula sa prinsesa kina Dakilang General at sa punong ministro para sa kanilang kasal, narito ang handog para kay Dakilang General. Nandito ang lahat ng opisyal upang bumati. Binabati po namin sina Dakilang General at ang punong ministro ng pangmatagalang pagsasama at kaligayahan. Ito ang aming mga handog para kay Dakilang General. Mahusay. Dakilang general. Dakilang general, ikaw na nga si Dakilang General. Dakilang general. Dakilang general. Magaling. Dakilang general. Itay, inay, ikakasal na po ang inyong anak. Maging maayos ka sana. Maging Alagaan mabuti mo ka ang palagi. iyong sarili. Papasok na ang bride sa karwahe. Shower? Igalaw na ang karwahe. Halina kayo, mamimigay na ng candy. Candy. Namimigay na ng candy. Akin ang kending ito. Namimigay na. Akin ang candy. Akin ito. Akin na iyan. Akin ito. Sino ba ang isang ito? Isang baliw. Sino ba iyan? Nakakuha siya ng karapat-dapat na parusa. Ang naghahasik ng gulo, sarili rin ang sasalantain sa huli. Napakahusay. Magaling, pagbati sa inyong dalawa. Sige lang, napakaganda. Mahusay, napakahusay. Unang pagpupugay sa langit at lupa. Saksi ang buong mundo sa inyong magandang pagsasama. Yumukod. Oo, napakaganda nito, sige. Ang galing. Ikalawang pagpupugay sa mga magulang para sa pagkakaisa ng dalawang pamilya. At para sa maraming supling, yumukod. Magpugay ang mag-asawa sa isa't isa. Naway maging maligaya at magsama ng pangmatagalan, yumukod. Tapos na ang seremonya. Dalhin na sila sa kanilang silid. Ulat! Sinasalakay tayo ng 300,000 hukbo ni Sirong. Kailangang pumunta agad si Dakilang General sa labanan. Ibigay sa akin ang aking sandata. Pagbalik ko, itutuloy natin ang ating unang gabi. Hihintayin kita. Prime Minister, mauna na po akong umalis.
Ano pong ginagawa niyo? Iniisip ko lang ang aking asawa. Nasaan po ba ang asawa niyo? Nandun siya sa napakalayong Mobay, nagbabantay sa hangganan para sa kapakanan ng lahat. Bakit po hindi kayo sumama? Para sa ikabubuti ng bayan, mayroon din akong sariling laban na kailangang panindigan. Nakakaawa naman po kayo. Heto po ang bulaklak para sa inyo. Ipinapasabi po nung ate sa inyo, ngumiti raw po ang Ginoo. Dahil mas maganda pa po kayo sa bulaklak.